Isang high-class na katulong lang naman si Wendy, kaya huwag niyo nang asahang may maiintindihan siya sa mga proyektong pam-business ng mga Alcantara dahil ang tanging alam lang niya ay ang magtimpla ng kape, mag-ayos ng mga bulaklak, at siguraduhing mainit ang sabaw na isinisilbi sa hapunan. Ang malakas na halakhak ni Gerardo ay umalingaw-ngaw sa buong ballroom ng mansyon, tila isang matalim na kutsilyong humihiwa sa katahimikan ng mga panauhin. Nakatayo si Wendy sa likuran ng kanyang asawa, bitbit ang isang mabigat na tray ng mamahaling wine na siya mismo ang nag-angkat mula sa malalayong supplier. Ang kanyang mga paa ay namamanhid na sa loob ng suot na high heels matapos ang 3 araw na walang tulog para lamang masigurong perpekto ang ika-60 kaarawan ng kanyang biyenan na si Doña Conchita. Ang kanyang mga kamay na pilit niyang itinatago sa ilalim ng puting tela ay may mga bakas pa ng gasgas mula sa pag-aayos ng mga dekorasyong tinik ng rosas kaninang madaling araw. Gerardo Hijo, wika ni Doña Conchita habang marahang humihigop ng champagne ng kanyang mga mata, ay malamig na nakatitig kay Wendy. Huwag mo namang masyadong maliitin ang asawa mo. Malaki rin naman ang naitutulong niya sa pagtitipid ng sweldo para sa mga katulong. After all, she's doing it for the family, right, Wendy? Bahagyang nanginig ang mga dulo ng daliri ni Wendy. Ang tray na hawak niya ay tila bumigat ng 100 kilo. Naramdaman niya ang titig ng mga marites na kaibigan ni Tia Tess, mga matang puno ng pangungutya, at tila naghihintay na siya ay bumagsak. Ang laway sa kanyang lalamunan ay naging parang bubog na mahirap lunukin. Pinilit niyang iunat ang kanyang likod, pinanatiling diretso ang kanyang tingin, kahit na ang kanyang puso ay tila isang basong dahan-dahang nagkakabitak-bitak. I'm sorry po, Mama. Gerardo, mahinang tugon ni Wendy, ang kanyang boses ay kalmado ngunit may pait na hindi may kakaila. Gusto ko lang namang makatulong sa pagtitipid para sa bagong investment ng pamilya. You want to help cut out. Muling uminit ang boses ni Gerardo, ang kanyang mukha ay namumula na sa alak. If you really want to help, then do your job properly. At dahil naabala mo ang pag-uusap naming mga lalaki sa pakikisabat mo, I think you owe us an apology. Kneel down, Wendy. Isalin mo ang alak na yan habang nakaluhod para naman maramdaman ng mga bisita natin na special sila. Sandaling tumigil ang mundo para kay Wendy. Ang bawat dekorasyong pinaghirapan niya, ang bawat pagod na ibinuhos niya sa pamilyang ito, ay tila tinapaktapakan sa harap ng lahat. Naramdaman niya ang mainit na likido na namumuo sa kanyang mga mata, ngunit pilit niya itong pinigilan. Hindi niya hahayaang makita nila siyang umiiyak. Dahan-dahan sa harap ng daan-daang tao, ibinaba ni Wendy ang kanyang katawan. Ang tunog ng kanyang tuhod na tumama sa matigas at malamig na marmol ay tila isang hatol ng kamatayan sa kanyang natitirang dangal. Habang nakaluhod at nanginginig na nagsasalin ng alak isang pares ng sapatos na gawa sa mamahaling balat ang huminto sa kanyang tapat. Hindi iyon kay Gerardo. Itinaas niya ng bahagya ang kanyang paningin at nakita ang isang babaeng nakasuot ng hapit na silk dress, haplos-haplos ang kanyang umbok na tiyan. Si Bianca. Sweetheart, you're making your wife work too hard, malanding wika ni Bianca habang nakasandal sa balikat ni Gerardo. Baka mapagod ang favorite maid mo, baka wala nang maglaba ng mga barong mo bukas. Hinawakan ni Gerardo ang baywang ni Bianca sa harap ni Wendy, isang pagpapakitang tao na mas masakit pa sa anumang sampal. Don't worry, Bianca. Sanay siya sa hirap. Besides, she knows her place. Right, Wendy? Tiningnan ni Wendy ang kanyang asawa, ang lalaking pinangakuan niyang mamahalin sa hirap, at ginhawa ang lalaking pinag-alayan niya ng kanyang kabataan. Ang mukha ni Gerardo ay wala ng bakas ng pagmamahal, kundi purong pangmaliit lamang. Ang bawat pintig ng puso ni Wendy ay tila isang paalala ng kanyang kamalian. Ang kanyang hininga ay naging mababaw, ang hangin sa ballroom ay tila nauubos, at ang bawat bulong ng mga bisita ay naging parang huni ng mga buitreng naghihintay sa kanyang huling hininga. Tumayo si Wendy matapos mapuno ang baso, ang kanyang tuhod ay namumula at kumikirot. Hindi siya nagsalita, hindi siya sumagot. Tumalikod siya ng dahan-dahan at naglakad patungo sa madilim na pasilyo ng kusina, bit-bit ang tray na wala ng laman tulad ng kanyang pag-asa. Hanggang kailan ko kailangang mamatay ng paulit-ulit sa loob ng bahay na ito para lamang mabuhay ang dangal ng mga Alcantara?
Hanggang kailan ko kailangang maging anino sa sarili kong buhay bago ko matuklasan kung nasaan ang tunay na liwanag. Magtimpla ka ng sariwang juice para kay Bianca Wendy. Masama ang pakiramdam ng bata sa loob ng tiyan niya dahil sa puyat kagabi. Siguraduhin mong walang asukal dahil ayaw ni Bianca ng masyadong matamis. Ang utos ni Doña Conchita ay parang isang kumpas ng konduktor na humihiwa sa malamig na hangin ng kusina. Maaga pa lang ngunit ang katawan ni Wendy ay tila pasan na ang buong daigdig. Ang kanyang mga mata ay bahagyang namumula, hindi dahil sa pag-iyak, dahil tinuyot na ng puot ang kanyang mga luha, kundi dahil sa puyat. Matapos ang marangyang handaan kagabi, siya pa rin ang huling natulog para siguraduhing malinis ang bawat sulok ng mansyon at siya rin ang unang gumising para ihanda ang agahan ng pamilyang tumatapak sa kanyang pagkatao. Dahan-dahang kinuha ni Wendy ang mga prutas. Ang bawat paghiwa niya sa dalandan ay tila paghiwa rin sa sarili niyang puso. Naalala niya kung paano siya dinala ni Gerardo sa mansyong ito 8 taon na ang nakalilipas na ngako ng isang buhay na puno ng kalinga. Pero ngayon ang kalingang yon ay naging isang malupit na sumpa. "Wendy, are you listening?" I said, "Make it quick." Gutom na ang apo ko. Muling hirit ni Doña Conchita habang papasok sa dining area, ang tunog ng kanyang mamahaling tsinelas ay nagbibigay ng ritmong nakakairita sa pandinig. "Opo mama, malapit na po na." Sagot ni Wendy, ang kanyang boses ay patagwalang emosyon tulad ng isang lawang walang kibo sa ilalim ng bagyo. Inihanda niya ang tray. Bukod sa juice, nagluto rin siya ng paboritong adobo ni Gerardo, isang putaheng itinuro pa sa kanya ng yumaong ina nito. Umaasa pa rin ang isang maliit na bahagi ng kanyang puso na marahil sa pamamagitan ng panlasa ay maaalala ni Gerardo ang kanilang pinagsamahan. Ngunit nang ilapag niya ang pagkain sa mesa, isang mapait na tagpo ang bumungad sa kanya. Nakaupo si Bianca sa pwestong dati ay sa kanya. Nakasandal ito kay Gerardo habang masayang nagtatawanan. Nang makita ang adobo, bahagyang umasim ang mukha ni Bianca. "Oh my God, Gerardo! Ang aga-aga ang bigat ng ulam. I told you I want something light." Ang lansa ng amoy tao. Maarteng reklamo ni Bianca sabay takip ng ilong. Hindi man lang tumingin si Gerardo kay Wendy. Agad niyang itinulak ang plato palayo dahilan upang tumama ito sa isang baso at lumikha ng isang matinis na tunog na yumanig sa kalamnan ni Wendy. "Wendy, can't you just follow simple instructions?" Bianca said she wants light breakfast. "Bakit ba ang tigas ng ulo mo? Masyado ka na talagang nagiging makaluma." "But Gerardo, paborito mo ito." Ang mahinang katwiran ni Wendy ay agad na pinutol ni Doña Conchita. "Wendy, huwag ka nang sumagot. Maging grateful ka na lang na hinahayaan ka pa naming manatili rito sa kabila ng pagiging inutil mo sa negosyo. Huwag mong kalilimutan kung saan ka nanggaling. Kung hindi dahil sa pamilya Alcantara, baka hanggang ngayon ay naglalako ka pa rin ng kakanin sa kalsada. Utang mo sa amin ang buhay mo." Ang salitang utang na loob ay tila isang kadena na mas lalong humigpit sa leeg ni Wendy. Sa bawat pagkakataon iyon, ang ginagamit nilang sandata para pasunurin siya. Huminga siya ng malalim, ang kanyang dibdib ay sumisikip sa matinding yusche. Ngunit sa halip na sumabog, isang malamig na kalkulasyon ang dumaan sa kanyang isip. "Pasensya na po, I just thought Gerardo needed some energy for the board meeting later." Wika ni Wendy habang dahan-dahang inilalabas ang ilang dokumento mula sa kanyang apron. "By the way, Gerardo, before I forget, eto yung insurance papers para sa mga bagong sasakyan ng kumpanya. You need to sign these para ma-process na ang coverage." Si Gerardo, na abala sa pag-aasikaso kay Bianca, ay hindi man lang binasa ang dokumento. Para sa kanya, si Wendy ay isang commoner na walang alam sa papeles. Inabot niya ang ballpen at mabilis na nilagdaan ang huling pahina ng mga dokumento na inilatag ni Wendy. "There, ngayon umalis ka na sa harap namin at ipagluto mo si Bianca ng egg white omelet. Make sure it's perfect." Pagtataboy ni Gerardo. Hindi nila alam ang nilagdaan ni Gerardo ay hindi insurance papers, kundi isang irrevocable power of attorney na nagbibigay kay Wendy ng kapangyarihang pamahalaan ang kanyang mga personal na ari-arian sakaling magkaroon ng financial crisis. Tumalikod si Wendy, ang isang maliit na ngiti ay saglit na sumilay sa kanyang mga labi bago ito muling naglaho. Habang naglalakad siya pabalik sa kusina, narinig niya ang mahinang bulong ni Gerardo sa telepono. Akala niya ay hindi naririnig ng asawa.
Yes, Attorney Luciano. Ituloy mo ang pagbebenta sa Hacienda Alcantara. I don't care if it's the family's legacy. Kailangan natin ng cash bago matapos ang divorce settlement kay Wendy. I want her to leave this house with absolutely nothing. Napatigil si Wendy sa paglalakad. Ang kanyang mga kamay ay naikuyom ng mahigpit hanggang sa bumaon ang kanyang mga kuko sa kanyang palad. Ang Hacienda Alcantara ang tanging lugar kung saan siya nakaramdam ng tunay na katahimikan, ang lupang ipinangako ni Gerardo na ipapamana sa kanilang magiging anak, ay ibebenta na pala nito para lamang masigurong wala siyang matatanggap na kahit ano. Ang sakit ay unti-unting napalitan ng isang mapanganib na determinasyon. Kung ang layunin ni Gerardo ay iwanan siyang hungkag sisiguraduhin ni Wendy na ang bawat pader ng mansyong ito ay guguho sa ulo ng mga Alcantara bago pa man sila makahakbang palabas. Hanggang kailan mo kayang itago ang iyong pangil, Gerardo? Bago mo mapagtantong ang tupa na kinakatay mo, ay matagal na palang naging lobo, Chakhan. Maniwala ka sa akin, Wendy. Ginagawa ko ito para protektahan ka. Sa huli, ikaw pa rin ang lalabas na biktima sa mata ng publiko at yun ang pinakamahalaga sa laban na ito. Ang boses ni Attorney Luciano ay kasing lamig ng hanging nanggagaling sa aircon ng kanyang opisina. Nakaupo si Wendy sa harap ng malapad na lamesang gawa sa madilim na kahoy, tila isang maliit na ibon na nakakulong sa isang hawla ng mga legal na dokumento. Ang amoy ng mamahaling balat ng silya at ang amoy ng lumang papel ay tila sumasakal sa kanya. Tiningnan niya ang abogado, ang lalaking matagal na niyang pinagkakatiwalaan, ang taong nakakaalam ng bawat lihim ng pamilya Alcantara. I trust you, Luciano Gintin. Mahinang sagot ni Wendy habang hinahaplos ang gilid ng kanyang daladalang folder. Pero narinig ko si Gerardo. Gusto niyang ibenta ang hacienda. Iyon ang huling alaala ng mga magulang niya na may halaga para sa akin. He wants to leave me with nothing. Bahagyang itinuwid ni Luciano ang kanyang salamin. Ang kanyang mga mata ay hindi mabasa, parang isang malalim na balon na walang ilalim. Hayaan mo siyang gawin ang gusto niya, Wendy. Mas lalong nagiging pabaya si Gerardo, mas madali para sa atin, napatunayan ang kanyang incompetence sa korte. Just be patient, konting tiis na lang. Bago pa makasagot si Wendy, bumukas ang pinto at pumasok si Beatrice, ang pinsan ni Wendy, na laging nasa tabi niya sa tuwing guguho ang kanyang mundo. Agad na lumapit si Beatrice at niyakap si Wendy ng mahigpit, isang yakap na tila nagbibigay ng init sa naninigas na katawan ni Wendy. Sister, are you okay? I heard what happened at the party. Wika ni Beatrice, ang kanyang boses ay puno ng pag-aalala. Hindi ko akalaing magagawa iyon ni Gerardo sa harap ng maraming tao. He's out of his mind. At ang babaeng iyon, how dare she show her face while carrying his child? I'm surviving, Beatrice. I have to, bulong ni Wendy habang isinisandal ang kanyang ulo sa balikat ng pinsan. Don't worry, nandito ako. Pag-alo ni Beatrice habang hinahaplos ang buhok ni Wendy. Kahit anong mangyari, hindi kita iiwan. Luciano and I will make sure na makukuha mo ang hustisyang para sa iyo. Right, Luciano? Tumango ang abogado, ngunit ang kanyang mga daliri ay tila may sariling ritmo habang kinakatok ang ibabaw ng mesa. Yes, we have the documents Wendy secured this morning. With that power of attorney, we can start blocking Gerardo's moves secretly. Kinuha ni Wendy ang isang suklay mula sa kanyang bag at dahan-dahang inayos ang nagulong buhok ni Beatrice, isang maliit at tapat na kilos ng pagmamahal sa tanging taong akala niya ay kakampi niya. Salamat, Beatrice. Hindi ko alam kung anong gagawin ko kung wala kayong dalawa ni Luciano. You don't have to think about anything else, Wendy. Just act like the submissive wife in the mansion. Let them believe they won, mungkahi ni Luciano habang iniabot ang isang panulat. Now I need you to sign these additional papers. Para ito sa paglilipat ng ilang accounts sa isang trust fund na hindi mahahawakan ni Gerardo. Tinignan ni Wendy ang mga dokumento. May kung anong kaba ang gumuhit sa kanyang dibdib, isang bulong ng instinto na nagsasabing may mali. Pero nang makita niya ang nagpapasiglang tingin ni Beatrice, agad niyang nilagdaan ang bawat pahina. Ang tunog ng panulat sa papel ay tila isang tibok ng pusong nagmamadali. Matapos ang pulong nagpaiwan, sandali si Beatrice habang hinatid ni Luciano si Wendy sa labas. Nang masiguro nilang nakaalis na ang sasakyan ni Wendy, bumalik ang abogado sa loob ng opisina. Ang seryosong mukha niya
ay napalitan ng isang mapang-uyam na ngiti. Lumingon siya kay Beatrice na ngayon ay komportableng nakaupo sa kanyang silya. Tila siya ang may-ari ng opisina. Nagawa mo ba't tanong ni Beatrice, wala na ang bakas ng pag-aalala sa kanyang boses. Inangat ni Luciano ang folder na kapipirma lang ni Wendy. Everything is set. Akala niya ay inililigtas natin ang pera niya, pero hindi niya alam na unti-unti na nating inililipat ang lahat ng assets sa pangalan mo at sa akin. Poor Wendy, tawa ni Beatrice, ang kanyang mga mata ay kumikinang sa kasakiman. Masyado siyang nabulag ng tiwala. She thinks I'm her angel, but she's just a stepping stone for us to take down the Alcantara Empire. Humarap si Luciano sa bintana, tinitingnan ang abalang kalsada sa ibaba. Ang hindi niya alam, hindi lang pera ang kukunin ko sa kanila. I'll make sure the Alcantaras will suffer the same humiliation my mother felt when they threw her out like trash. Samantala sa loob ng kanyang sasakyan, patingin-tingin si Wendy sa kanyang rearview mirror. Ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakahawak sa manibela. Ang kanyang mukha na kanina ay punong-puno ng pag-asa ay biglang naging malamig at matalim. Inilabas niya ang kanyang cellphone at tiningnan ang isang notification mula sa isang spy app na lihim niyang itinanim sa opisina ni Luciano bago sila magsimula ng pulong. Ang bawat salita ni na Beatrice at Luciano ay naririnig niya ng malinaw sa kanyang earphone. Masyado silang kampante. Bulong ni Wendy sa kanyang sarili, ang kanyang boses ay kasing talas ng isang labaha. Akala niyo ba kayo lang ang marunong maglaro sa putikan? Dahan-dahan niyang itinabi ang sasakyan sa gilid ng kalsada at doon sa gitna ng katahimikan. Isang nakakatakot na ngiti ang gumuhit sa kanyang mga labi. Ang dumi mo naman tumingin, Wendy. Akala mo ba dahil ikaw ang legal wife may karapatan ka nang irapan ako sa sarili mong bahay? Ang boses ni Bianca ay kasing talim ng isang bubog habang nakasandal siya sa hamba ng pinto ng banyo. Si Wendy ay kasalukuyang nakaluhod, tinitiyak na ang tubig sa bathtub ay may tamang init para sa pagligo ni Bianca. Ang usok ng mainit na tubig ay bumabalot sa mukha ni Wendy, ngunit ang lamig sa kanyang puso ay hindi natitibag. Inaayos ko lang ang tubig mo, Bianca. Masama sa buntis ang masyadong mainit, mahinang sagot ni Wendy habang ang kanyang mga kamay ay dahan-dahang hinahalo ang tubig. Huwag mo akong turuan. Alam ko ang ginagawa ko. Biglang lumapit si Bianca at sa isang mabilis na pagkilos ay itinulak ang balikat ni Wendy. Muntik nang maubos ang balanse ni Wendy kung hindi niya agad na itukod ang kanyang kamay sa gilid ng tube. Aray, ang init, sinadya mo ito, no? Gusto mong mapaso ang balat ko para lumayo sa akin si Gerardo. Bago pa makapagsalita si Wendy, ang palad ni Bianca ay mabilis na tumama sa kanyang pisngi. Ang tunog ng sampal ay tila isang malakas na putok na bumasag sa katahimikan ng malawak na banyo. Naramdaman ni Wendy ang hapdi na agad gumuhit sa kanyang balat at ang lasa ng dugo sa loob ng kanyang labi. Ang kanyang paningin ay bahagyang lumabo at ang kanyang tenga ay nag-init sa sobrang pagkabigla. Anong nangyayari rito? Ang boses ni Doña Conchita ay yumanig sa silid. Pumasok ang matanda, ang kanyang mukha ay puno ng pagkairita. Mama, tignan niyo ang ginawa ni Wendy, sinadya niyang pakuluin ang tubig para mapaso ako. Pagsusumbong ni Bianca, ang kanyang boses ay naging tila isang batang nagmamakaawa habang pilit na naglalabas ng pekeng luha. Tumingin si Doña Conchita kay Wendy na ngayon ay hawak-hawak ang kanyang namumulang pisngi. Walang bakas ng awa sa mga mata ng matanda. Wendy, wala ka na talagang ginawang tama. Hindi mo ba naiisip na daladala ni Bianca ang tagapagmana ng pamilyang ito? Kung hindi mo kayang maging mabuting asawa, kahit maging matinong katulong man lang, ay hindi mo pa magawa. Mama, sinampal niya ako sa loob ng sarili kong banyo. Ang tinig ni Wendy ay nanginginig hindi dahil sa takot, kundi dahil sa nag-aalab na puot na pilit niyang ikinukulong sa kanyang dibdib. Deserve mo yan dahil sa kawalan mo ng modo. Humingi ka ng tawad kay Bianca. Ngayon din, bulyaw ni Doña Conchita. Tumayo ng dahan-dahan si Wendy. Inayos niya ang kanyang nag-ulong buhok at sa kabila ng hapdi sa kanyang mukha, tiningnan niya ng diretso si Doña Conchita. Ang bawat sampal, ang bawat pangaalipusta ay tila isang pako na ibinabaon sa kabaong ng kanyang pagtitimpi. Ang kanyang puso na dati ay puno ng pag-ibig ay isa ng tuyong disyerto na naghihintay na lamang ng apoy. Patawad, Bianca. Bulong ni Wendy, ang kanyang boses ay tila galing sa ilalim ng lupa.
Sisiguraduhin kong hindi na mauulit ang pagkakamaling ito. Lumabas si Wendy ng banyo, iniwan ang dalawang babaeng nagtatawanan sa loob. Pagpasok niya sa kanyang kwarto, ang kwartong dati ay puno ng tamis, ngunit ngayon ay simbolo ng kanyang pagkabilanggo. Agad niyang nilock ang pinto. Naupo siya sa harap ng kanyang computer at binuksan ang isang hidden file. Sa screen lumitaw ang malinaw na video mula sa camera na itinago niya sa master bedroom at sa opisina ni Gerardo. Nakita niya roon si Gerardo at Bianca na naghahalikan habang pinagtatawanan ang kanyang kabubuhan. Nakita rin niya ang mga dokumentong binubuksan ni Gerardo, mga papeles na nagpapatunay ng illegal na paglilipat ng pondo ng kumpanya patungo sa isang offshore account. Sige, tumawa lang kayo, bulong ni Wendy habang ang kanyang mga daliri ay mabilis na nagtatype. Dahil ang bawat halakhak nyo ay kabayaran para sa bawat luhang ibinuhos ko. Kinuha niya ang isang envelope na walang pangalan. Sa loob nito ay ang mga litrato ng pakikipagkita ni Gerardo sa isang kilalang dummy incorporator. Inilagay niya ang isang maikling sulat. Ang perang itinatago mo ay unti-unti nang naglalaho. Sino ang tunay na magnanakaw sa pamilyang ito? Kinagabihan, habang nasa kalagitnaan ng hapunan ang pamilya Alcantara, dumating ang isang courier. Isang itim na envelope ang iniabot kay Gerardo. Ang mukha ni Gerardo na kanina ay punong-puno ng kayabangan, habang sinusubuan si Bianca ay biglang namutla. Ang kanyang mga kamay ay nagsimulang manginig habang binabasa ang nilalaman ng sulat. Gerardo, anong problema? Sino ang nagpadala niyan? Tanong ni Doña Conchita, ang kanyang boses ay puno ng kaba. Hindi nakasagot si Gerardo. Ang kanyang paningin ay dahan-dahang lumipat kay Wendy, na noon ay tahimik na sumusipsip ng kanyang tsaa. Ang mga mata ay malamig, at tila walang alam sa nangyayari. Sino ang nagpadala ng babalang ito, Gerardo? At paano kung ang taong akala mong pinakamahina ay siya palang may hawak ng mitsa na magpapasabog sa iyong mundo? Huwag kang mag-alala, Wendy. Kahit talikuran ka ng buong mundo, hinding-hindi kita iiwan. Ako ang magiging boses mo sa harap nila. Ang boses ni Beatrice ay parang isang mainit na kumot sa gitna ng malamig na gabi. Nakaupo siya sa tabi ni Wendy sa loob ng maliit na silid nito habang marahang hinahaplos ang likod ng kanyang pinsan. Si Wendy naman ay nakayuko, ang kanyang mga kamay ay abala sa pagtatahi ng isang butones sa lumang polo ni Gerardo, isang mapagkumbabang gawaing tila hindi nararapat para sa isang babaeng nagmamay-ari ng kalahati ng dangal ng mansyong iyon. Ang bawat tahi ni Wendy ay maingat at tumpak, ngunit sa loob ng kanyang dibdib, ang bawat hila ng sinulid ay tila sumasakal sa kanyang sariling hininga. Alam niya, narinig niya ang bawat salitang binitiwan ni Beatrice sa opisina ni Luciano. Alam niya na ang kamay na humahaplos sa kanya ngayon ay ang parehong kamay na handang tumulak sa kanya sa bangin para sa sariling interes. Salamat, Beatrice. Hindi ko alam kung anong gagawin ko kung wala ka. Mahinang sagot ni Wendy. Ang kanyang boses ay tila isang marupok na kristal na anumang sandali ay maaaring mabasag. Nahanap mo na ba ang mga orihinal na titulo ng hasyenda? Kailangan nating makuha iyon bago pa maibenta ni Gerardo. Muling pambubuyo ni Beatrice, ang kanyang mga mata ay pasimpleng gumagala sa mga drawer ng lamesa ni Wendy. Nasa isang safe box iyon, Beatrice. Pero hindi ko pa pwedeng kunin hanggat hindi pa kumakalma ang sitwasyon, pagsisinungaling ni Wendy habang hindi inaalis ang tingin sa kanyang tinatahi. Naramdaman ni Wendy ang bahagyang pagtigil ng kamay ni Beatrice sa kanyang likod. Isang saglit na katahimikan ang namayani kung saan ang tanging maririnig ay ang mabagal na paghinga ng dalawang babaeng naglalaro ng tagu-taguan sa gitna ng liwanag. Nang sumapit ang oras ng hapunan, ang tension sa dining room ay kasing bigat ng makapal na kurtinang nakasabit sa bintana. Si Gerardo ay hindi mapakali, ang kanyang mga mata ay patingin-tingin sa kanyang cellphone habang ang pawis ay butil-butil na namumuo sa kanyang noo. Ang blackmail letter na natanggap niya kanina ay tila isang multong hindi siya tinatantanan. Gerardo, hijo, ayusin mo ang pag-upo mo. You look like a criminal waiting for a sentence. Puna ni Doña Conchita habang marahang hinihiwa ang kanyang steak. I'm just stressed with work, Mama. Maraming problema sa kumpanya. Maikling tugon ni Gerardo, ang kanyang boses ay garalgal. I heard the stock prices are falling. May kumakalat na chismis na naglulustay ka raw ng pondo para sa mga personal mong luho. Sabat ni Tia Tess,
na tila nag-e-enjoy sa panonood ng pagguho ng kanyang sariling pamangkin. Is it true, Gerardo, o baka naman si Wendy ang nagpapakalat ng balita? Mabilis na tumingin si Gerardo kay Wendy, ang kanyang mga mata ay puno ng paghihinala. Ikaw ba, Wendy? Is this your way of getting back at me? Ang sirain ang pangalan ko. Hindi sumagot si Wendy. Patuloy lang siya sa pagkain ng tahimik, tila isang rebultong walang pakiramdam. Ngunit bago pa man makapagsalita si Gerardo, biglang tumayo si Beatrice. Tita Conchita, Gerardo, may kailangan kayong malaman. Wika ni Beatrice, ang kanyang mukha ay seryoso at tila puno ng pag-aalala para sa pamilya. Ayaw ko sanang gawin ito dahil pinsan ko si Wendy, pero hindi ko na kayang sikmurain ang mga plano niya laban sa inyo. Lahat ng mata ay nabaling kay Beatrice. Ang tunog ng pagbagsak ng tinidor ni Doña Conchita sa pinggan ay tila isang babala. Anong ibig mong sabihin, Beatrice? Tanong ng matanda. May itinatagong flash drive si Wendy. Nakita ko siyang may kinakausap ng mga tao mula sa Bureau of Internal Revenue. Plano niyang ibagsak ang buong Alcantara Group sa susunod na linggo, diretsong sabi ni Beatrice habang nakaturo ang kanyang daliri kay Wendy. Isang malakas na hampas sa lamesa ang ginawa ni Gerardo. I knew it, you traitor. Tumayo si Wendy, hindi dahil sa takot, kundi dahil tapos na siya sa kanyang pagkain. Tinitigan niya si Beatrice, ang pinsang itinuring niyang kapatid, ang taong binigyan niya ng lahat ng tiwala. Ang sakit na naramdaman ni Wendy ay hindi na nanggagaling sa galit ni Gerardo, kundi sa katotohanang ang taong mahal mo ang siyang maglulubog sa iyo sa putikan. Beatrice, sigurado ka ba sa sinasabi mo? Mahinang tanong ni Wendy, ang kanyang boses ay kasing lamig ng kamatayan. I'm sorry, Wendy, pero kailangan kong piliin ang tama. Hindi ko hahayaang sirain mo ang pamilyang tumulong sa atin. Sagot ni Beatrice sabay abot ng isang maliit na flash drive kay Doña Conchita na palihim niyang kinuha sa kwarto ni Wendy kanina. Kinuha ni Doña Conchita ang flash drive, ang kanyang mga mata ay nagniningning sa galit. Wendy, prepare your things. After we check this, sisiguraduhin kong sa kalsada ka pupulutin. Ngunit habang nagkakagulo ang lahat, walang nakapansin sa maliit na ngiti na dumaan sa mga labi ni Wendy. Hindi nila alam na ang flash drive na iyon ay naglalaman ng mga dokumentong lalong magpapatunay sa mga illegal na transaksyon ni Gerardo at Luciano na nakapangalan na ngayon kay Beatrice bilang primary accomplice. Habang paalis si Wendy sa dining room, narinig niya ang boses ni Beatrice sa kanyang isip, isang echo ng pagkakanulo na hinding-hindi na mabubura. Gaano ba kalalim ang sugat na kayang ibigay ng isang kapatid bago mo mapagtantong ang dugong na nanalaysay sa inyong mga ugat ay siya ring laso na papatay sa inyong dalawa? Huwag kang maging tanga, Wendy. Kung hindi mo pipirmahan ang mga waiver na ito, hindi lang ang pera mo ang mawawala. Ang mismong kalayaan mo ang nakataya rito. Ang boses ni Attorney Luciano ay parang isang madulas na ahas na pilit pumupulot sa leeg ni Wendy. Nakatayo ang abogado sa harap ng kanyang malawak na bintana, nakatalikod sa liwanag ng hapon, kaya't ang kanyang mukha ay nababalot ng anino. Sa ibabaw ng kanyang lamesa, nakalatag ang ilang piraso ng papel na tila mga hatol ng kamatayan para sa sinumang pipirma rito. Kakahatid lang ni Wendy ng balita tungkol sa nangyari sa mansyon, ang pagkakanulo sa kanya ni Beatrice. Ang kanyang mga balikat ay bahagyang nakasagsag, ang kanyang mga mata ay tila pagod at puno ng kawalang pag-asa. Ito ang mukhang nais makita ni Luciano, isang babaeng wasak, isang biktima na wala nang matatakbuhan kundi siya. Pero Luciano, si Beatrice, ang pinsan ko, paano niya nagawa sa akin yun? Bulong ni Wendy, ang kanyang boses ay nanginginig habang pinaglalaroan niya ang dulo ng kanyang panyo. Lahat ng plano natin alam na ni Doña Conchita dahil sa flash drive na yon. Humarap si Luciano, ang kanyang mukha ay nagpakita ng isang huwad na pakikiramay. Lumapit siya at ipinatong ang kanyang kamay sa balikat ni Wendy, isang hawak na nagpadala ng kilabot sa kalamnan ng babae. Iyon ang dahilan kung bakit kailangan nating bilisan ang pagkilos. Inasahan ko nang may gagawing ganito si Beatrice. She's greedy, Wendy, but I'm here. I'm the only one you can trust now. Iniabot ni Luciano ang isang mamahaling ballpen. Sign this. Ang mga waiver na ito ang maglilipat ng proteksyon ng iyong mga shares sa ilalim ng aking legal custody. Sa ganitong paraan, hindi ito mahahawakan ni Gerardo kahit anong gawin nila.
Tiningnan ni Wendy ang mga dokumento. Sa ilalim ng malalabong salita ng legal jargon, nakita niya ang bitag. Hindi ito proteksyon. Ito ay isang ganap na pagsuko ng lahat ng kanyang karapatan sa mga ari-ari ang kanyang pinaghirapan. Naramdaman niya ang mabilis na tibok ng kanyang puso, tila isang tambol na nagbababala ng panganib. Ngunit sa labas na natiling blanko ang kanyang mukha. Dahan-dahan niyang kinuha ang ballpen. Ang lamig ng bakal nito ay tila tumatagos sa kanyang buto. Luciano, Kikung, sisiguraduhin mo bang babagsak si Gerardo? Pangako, Hab. Sagot ng abogado, ang kanyang mga mata ay kumikinang sa isang uri ng pagnanasa na hindi para sa babaeng nasa harap niya, kundi para sa kapangyarihang malapit na niyang mahawakan. Nilagdaan ni Wendy ang mga papel. Ang bawat kurba ng kanyang pirma ay tila isang hakbang palapit sa bangin, o marahil isang hakbang palapit sa paghila kay Luciano pababa. Pagkatapos ng pulong, habang naglalakad si Wendy palabas ng gusali, isang matandang lalaking naglilinis ng sahig, ang hindi sinasadyang nakabangga sa kanya. Sa gitna ng paghingi ng paumanhin isang maliit na papel, ang mabilis na isiningit ng matanda sa palad ni Wendy. Huwag kang titingin sa likod, ma'am, bulong ng matanda, bago ito mabilis na nagpatuloy sa kanyang gawain. Nang makarating sa loob ng kanyang sasakyan, binuksan ni Wendy ang papel. Ang nakasulat doon ay maikli ngunit sapat na para magpabilis ng kanyang hininga. Ang abogado ay may itinatagong laro. Hindi siya Alcantara, pero ang dugo niya ay nagmula sa parehong ugat na kinamumuhian mo. Mag-ingat sa gabi ng anibersaryo. Napatitig si Wendy sa kawalan. Ang mga piraso ng puzzle ay unti-unti nang nabubuo. Ang galit ni Luciano ay hindi lamang tungkol sa pera. Ito ay tungkol sa isang nakaraan na pilit ibinaon ng mga Alcantara. Naramdaman ni Wendy ang isang malakas na pintig sa kanyang sentido. Ang bawat tao sa paligid niya ay may suot na maskara at siya ay nasa gitna ng isang entablado kung saan ang bawat maling hakbang ay nangangahulugan ng kamatayan. Hanggang saan ang kayang itago ng isang tao para sa paghihiganti? At sino ang tunay na manunulat sa kwentong ito? Ang abogadong naniniwalang siya ang may hawak ng mitsa, o ang babaeng matagal nang handang masunog kasama ang lahat? Akala mo ba sapat na ang katalinuhan para talunin ang mga taong ipinanganak at lumaki sa kasinungalingan? Masyado kang naging kampante, Wendy. Nakalimutan mo na sa larong ito ang unang nagtitiwala ang siyang unang pinapatay. Yung tinig ni Attorney Luciano ay parang isang malamig na hampas ng hangin na nagpapatigil sa tibok ng puso ni Wendy. Nakatayo si Wendy sa tapat ng kanyang lihim na vault. Sa loob ng kanyang silid, ang kanyang mga kamay ay naninigas habang nakahawak sa malamig na bakal ng pintuan nito. Bukas ang vault, ngunit ang loob nito ay hungkag, wala ang mga orihinal na dokumento, wala ang mga ebidensyang pinagpuyatan niyang ipunin, at wala ang mga papel na magsisilbing kalasag niya laban sa mga Alcantara. Isang mapait na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Wendy habang nararamdaman ang panunuyo ng kanyang lalamunan. Ang kanyang mga tuhod ay tila naging malambot na kandila. Halos hindi kayang pasanin ang bigat ng katotohanang sumampal sa kanya. Lumingon siya at nakita si Beatrice na nakasandal sa pinto, may hawak na isang baso ng wine, at ang mukha ay punong-puno ng tagumpay. Hinahanap mo ba ito, sister? Itinaas ni Beatrice ang isang makapal na brown envelope. Masyado kang naging madaling basahin. Akala mo ba ay hindi ko alam ang password ng safe mo? Nung bata pa tayo, pareho tayo ng iniisip. Pero ngayon mas mabilis na akong mag-isip kaysa sa iyo. Beatrice, bakit? Ang tanong ni Wendy ay halos isang bulong na lamang, isang hibla ng boses na tila malapit ng maputol. Binigay ko sa iyo ang lahat. Tinuring kitang tunay na kapatid. Dahil ang kapatid hindi nagpapaiwan sa putikan, habang ang isa ay nagpapakasasa sa mansyon. Sagot ni Beatrice sabay tungga sa kanyang alak. Ngayon tara na sa ibaba. Hinihintay na tayo ng pamilya mo. May mahalagang anunsyo si Luciano. Sa dining room, ang lahat ay tila nakahanda na para sa isang piging ng kahihiyan. Nakaupo si Doña Conchita sa kabisera, ang kanyang mga mata ay parang isang agila na naghihintay sa kanyang biktima. Si Gerardo naman ay nakangisi, tila nabunutan ng tinik sa dibdib. At sa tabi nila nakatayo si Attorney Luciano, ang kanyang mukha ay seryoso at walang bakas ng pagkakaibigan na ipinakita niya kay Wendy noong mga nakaraang araw. Dahil kumpleto na tayo, panimula ni Luciano,
Habang inilalatag ang ilang dokumento sa lamesa, nais ko lang ipaalam sa lahat na natuklasan natin ang isang malaking anomalya. Si Wendy Alcantara sa tulong ng mga peking dokumento ay nagtangkang ilipat ang mga pondo ng Alcantara Group sa isang dummy account na nakapangalan sa kanya. Ano? Ang sigaw ni Wendy ay bumasag sa katahimikan ang kanyang dibdib ay mabilis na nagbababataas. Luciano, ikaw ang nag-utos sa akin na pirmahan ang mga papel na iyon. Sabi mo ay para sa protection ko iyon. I have no idea what you're talking about, Wendy. Malamig na tugon ng abogado. The evidence speaks for itself. Ang iyong pirma ay nandito at ang mga accounts ay direktang nakatali sa iyo. You're not just a failure as a wife, you're a criminal. Isang malakas na sampal mula kay Doña Conchita ang nagpabaling sa mukha ni Wendy. Naramdaman niya ang lasa ng bakal sa kanyang bibig habang dahan-dahang gumuguhit ang dugo sa gilid ng kanyang labi. Ang bawat hapdi ay tila isang paalala na siya ay nag-iisa na sa laban na ito. Mula sa araw na ito, Wendy, wala ka ng karapatan sa pangalang Alcantara ng Bulyaw ng Matanda. You are stripped of everything, wala kang matatanggap na kahit isang sentimo, at bukas na bukas din ihahain namin ang kasong qualified theft laban sa iyo. Tumingin si Wendy kay Gerardo, umaasa sa kahit katiting na awa, ngunit ang tanging nakita niya ay ang pag-iwas ng tingin nito habang inaalalayan si Bianca. Ang kanyang mundo na binuo niya sa loob ng 8 taon ay gumuho sa harap ng kanyang mga mata sa loob lamang ng ilang minuto. Naramdaman niya ang malamig na pawis na dumadaloy sa kanyang likod at ang bawat bulong ng mga tao sa paligid ay tila mga tuksong nagpapabilis sa kanyang pagbagsak. Tumalikod si Wendy, ang kanyang mga hakbang ay mabigat at puno ng hapdi. Habang papalabas siya ng dining room, narinig niya ang malakas na halakhak ni Beatrice at Gerardo, isang tunog na magsisilbing kanta sa kanyang mga panaginip sa mga susunod na gabi. Dahan-dahan niyang hinawakan ang kanyang dibdib, sinusubukang pakalmahin ang pusong tila gustong kumawala. Sa gitna ng dilim ng pasilyo, isang tanong ang paulit-ulit na umalingaw-ngaw sa kanyang isipan. Paano mo haharapin ang bukas kung ang mga taong pinag-alayan mo ng iyong buhay ay sila ring kumuha ng iyong huling dahilan para huminga kansahan? Huwag mong dungisan ang sahig ng mansyong ito sa iyong mga yapak. Mula sa sandaling ito, ikaw ay isang estranghero na walang puwang sa ilalim ng bubong na ito. Layas! Ang boses ni Doña Conchita ay parang isang hagupit ng kidlat na tumatama sa gitna ng dibdib ni Wendy. Nakatayo ang matanda sa itaas ng grand staircase. Ang kanyang mukha ay balot ng puot at kawalang awa. Sa paanan ng hagdan si Wendy ay nakatayo habang bitbit ang isang maliit at lumang maleta, ang tanging gamit na dinala niya noong pumasok siya sa pamilyang ito, 8 taon na ang nakalilipas. Isang mapait na kabalintunaan ang sumasakal sa kanyang hininga. Ang sahig na sinasabi ng matanda na huwag dungisan ay ang parehong sahig na ilang libong beses na nilinis ni Wendy nang magkasakit ang mga katulong. Ang mansyong ito na ngayon ay nagtataboy sa kanya ay naging tahanan dahil sa kanyang pagod, puyat at pagmamahal. Ngunit sa isang iglap, ang lahat ng kanyang sakripisyo ay naging abo sa harap ng kasakiman ng mga taong tinawag niyang pamilya. Gerardo, wala ka ba talagang sasabihin? Ang boses ni Wendy ay halos hindi lumabas sa kanyang lalamunan tuyot at puno ng hapdi. Nakatayo si Gerardo sa tabi ni Bianca, nakatalikod sa kanyang asawa. Ang kanyang katahimikan ay mas masakit pa sa anumang sampal. Hindi man lang niya nakuha ang lumingon, tila ba ang babaeng naging katuwang niya sa loob ng halos isang dekada ay isa na lamang dumi na dapat walisin. You heard my mother, Wendy. Umalis ka na habang may konti ka pang hiya na natitira. Malamig na wika ni Gerardo nang hindi man lang iginagalaw ang kanyang ulo. Dahan-dahang naglakad si Wendy patungo sa malaking pinto. Sa bawat hakbang niya, naramdaman niya ang titig ng mga katulong na dati ay iginagalang siya, ngunit ngayon ay may bakas ng pangungutya at awa. Sa labas ng pintuan, naghihintay si Tia Tess, kasama ang ilang kapitbahay na kasing talim ng labaha ang mga dila. Sayang naman, bulong ni Tia Tess na sapat na para marinig ni Wendy. Akala ko ay reyna na siya rito. Isa lang pala siyang magnanakaw na nahuli sa akto. Nakakahiya sa buong komunidad. Paghakbang ni Wendy palabas ng mansyon, sinalubong siya ng isang malakas na buhos ng ulan. Ang langit ay tila nakikiramay sa kanyang pighati
O marahil ay nakikisama sa paghuhugas ng kanyang huling alaala sa pamilyang Alcantara. Ang lamig ng tubig ay agad na tumagos sa kanyang manipis na damit, ngunit mas malamig ang pakiramdam ng bakal na gate nang ito ay marahas na isinara ng security guard. Ang malakas na tunog ng pagtama ng bakal sa bakal ay umalingaw sa buong kalsada. Isang tunog na nagpapahayag ng katapusan ng kanyang buhay bilang Mrs. Alcantara. Naramdaman ni Wendy ang panginginig ng kanyang mga kamay habang nakahawak sa hawakan ng kanyang maleta. Ang kanyang puso ay tila isang pirasong papel na basa ng ulan dahan-dahang nalulusaw at nawawalan ng anyo. Wala siyang pera, wala siyang matutuluyan, at ang lahat ng kanyang pinagkatiwalaan ay tinalikuran siya. Naupo siya sa gilid ng kalsada, ang putik ay kumakapit sa kanyang tuhod. Ang kanyang mga luha ay humahalo sa bawat patak ng ulan na dumadaloy sa kanyang pisngi. Ang bawat hagulgol na pilit niyang pinipigil ay lumalabas bilang isang mahinang daing na tila humihingi ng katarungan mula sa universo. Sa gitna ng kadiliman at ingay ng bagyo, tiningnan ni Wendy ang malaking mansyon mula sa labas ng rehas. Ang liwanag sa loob ay tila isang pag-uyam sa kanyang kalagayan. Doon sa loob nagdiriwang sila sa kanyang pagbagsak, habang dito sa labas unti-unti siyang nilalamon ng kawalan. Ano ang gagawin mo kapag ang tanging mundong alam mong tirhan ay tuluyan ng nagsara para sa iyo? Paano mo hahanapin ang iyong sarili kung ang bawat piraso ng iyong pagkatao ay iniwan mo sa loob ng bahay na yon? Dahan-dahan itinaas ni Wendy ang kanyang mukha patungo sa langit, ang kanyang mga mata ay nagniningning sa gitna ng dilim. Isang bulong ang kumuwala sa kanyang mga labi, isang pangakong mas matindi pa sa anumang bagyo. Hinding-hindi niyo ako matatapos sa ganitong paraan. Ngunit sa gitna ng kanyang panunumpa, isang itim na sasakyan ang dahan-dahang huminto sa kanyang tapat. Ang mga headlight nito ay tila dalawang matang nagmamasid sa kanyang pagkawasak. Huwag mong hayaang lamunin ka ng dilim, Wendy. Ang ulan ay hindi parusa, kundi paraan ng langit upang hugasan ang iyong mga sugat at ihanda ka sa isang bagong simula. Ang boses na iyon ay galing sa nakabukas na bintana ng itim na sasakyan, isang boses na luma ngunit puno ng otoridad at kalinga. Nanlabo ang paningin ni Wendy dahil sa ulan, ngunit nang maaninag niya ang mukha ng matandang lalaki sa loob, tila tumigil ang panginginig ng kanyang mga kalamnan. Si Lolo Cardo, ang dating head steward ng mga Alcantara na tinanggal ni Doña Conchita dahil sa katandaan, ngunit sa katotohanan ay dahil sa sobrang katapatan nito sa yumaong don ng pamilya. Lolo Cardo, ang tanging nasabi ni Wendy bago siya tuluyang mawalan ng lakas. Ang pintuan ng sasakyan ay bumukas ng walang anumang ingay at ang matanda ay mabilis na bumaba upang alalayan ang babaeng basang-basa at tila wala ng buhay. Ang loob ng sasakyan ay amoy lumang kahoy at peppermint, isang amoy na nagpabalik kay Wendy sa mga panahong masaya pa siya sa hasyenda. Habang bumibiyahe sila palayo sa mansyon, tinitingnan ni Wendy ang kanyang mga kamay na puno ng putik. Ang bawat patak ng tubig na nahuhulog mula sa kanyang buhok patungo sa mamahalin, ngunit luma ng leather seat ay tila mga luhang hindi na niya kayang ilabas. Dito muna tayo, iha. Payak lang ang tahanan ko pero dito walang sino mang pwedeng tumapak sa pagkatao mo. Wika ni Lolo Cardo nang huminto sila sa isang maliit na bahay na napapalibutan ng mga puno ng mangga malayo sa ingay at intriga ng syudad. Pagpasok sa loob, naramdaman ni Wendy ang init ng kalan. Ang tunog ng kumukulong tubig sa loob ng takore ay nagbibigay ng isang uri ng kapayapaan na matagal na niyang hindi nararamdaman. Inabutan siya ni Lolo Cardo ng isang baso ng mainit na salabat. Ang usok nito ay humahaplos sa kanyang mukha, dahan-dahang binubuhay ang kanyang mga naninigas na pandama. Bakit niyo po ako tinulungan, Lolo? Wala na po akong maibibigay sa inyo. Wala na akong pera, wala na akong dangal. Bulong ni Wendy habang mahigpit na nakahawak sa baso. Ang init nito ay tila tanging bagay na nagpapanatili sa kanyang kaluluwa sa loob ng kanyang katawan. Ang dangal, Wendy, ay hindi tulad ng pera na pwedeng nakawin ng iba. Ito ay parang buto ng halaman, maaaring mabaon sa ilalim ng mabigat at maduming lupa. Pero sa tamang panahon ito ay sisibol at magiging isang matatag na puno. Sagot ng matanda habang dahan-dahang umuupo sa tapat niya. Alam ko ang lahat, iha. Alam ko ang ginawa ni na Gerardo at ng abogadong si Luciano.
Napatigil si Wendy sa pag-inom. Luciano, alam niyo po ang tungkol sa kanya. Taon pumat-apot pati datamaneta. Huminga ng malalim si Lolo Cardo. Ang kanyang mga mata ay naging mapait sa pag-alala. Si Luciano ay hindi lang basta abogado. Siya ang anak ng lihim na kinakasama ng biyenan mong si Don Roberto noon. Itinaboy siya ni Doña Conchita nang mamatay ang Don. Iniwan silang mag-ina sa kalsada na walang kahit ano. Ang galit ni Luciano ay hindi lang para sa pera, Wendy. Gusto niyang makita ang paghila sa bawat alkantara pababa sa putikan, at ginamit kanya bilang unang hakbang. Ang bawat salita ni Lolo Cardo ay tila isang kidlat na nagbibigay liwanag sa madilim na isipan ni Wendy. Kaya pala ganoon katindi ang pagnanasa ni Luciano na makuha ang mga dokumento. Kaya pala ganoon kadali para sa kanya na ipagkanulo ang tiwalang ibinigay ni Wendy. Kung ganoon, lahat kami ay mga biktima lamang sa larong ito. Tanong ni Wendy, ang kanyang boses ay puno ng pait. Maaaring biktima ka noong una, pero ngayon ay alam mo na ang katotohanan, wika ni Lolo Cardo habang inilalabas ang isang lumang kahon mula sa ilalim ng lamesa. Ang biyenan mong si Don Roberto ay nag-iwan ng isang lihim na testamento sa akin bago siya mamatay. Isang testamentong hindi alam ni Conchita. At sa dokumentong ito, ikaw ang tanging binanggit na may karapatang humawak sa Hacienda Alcantara kung mapatunayang ang mga direktang tagapagmana ay lumabag sa batas ng pamilya. Naramdaman ni Wendy ang mabilis na tibok ng kanyang puso. Ang pag-asang akala niya ay tuluyan ng namatay ay biglang nag-alab muli. Tiningnan niya ang kahon, isang maliit na bagay na nagtataglay ng kapangyarihang baligtarin ang lahat. Ngunit bago pa man niya mahawakan ang kahon, narinig nila ang tunog ng mga yabag sa labas ng bahay. Ang tunog ng mga tuyong dahon na natatapakang marahas ay nagbigay ng hudyat na hindi sila nag-iisa. Lolo, may tao sa labas. Bulong ni Wendy, ang kanyang takot ay muling bumalik. Sino ang sumunod sa kanila sa gitna ng kadiliman? At handa na ba si Wendy na harapin ang katotohanang baka ang tanging paraan upang manalo ay ang maging kasing bagsik ng mga taong sumira sa kanya? Manahimik ka, Wendy. Huwag kang gagawa ng anumang ingay. Ang bulong ni Lolo Cardo ay halos hindi marinig, ngunit ang diin nito ay sapat na upang mapako si Wendy sa kanyang kinatatayuan. Ang tanging maririnig sa loob ng maliit na dampa ay ang mahina at ritmikong pagpitik ng apoy sa kalan at ang sariling pintig ng puso ni Wendy na tila gustong kumawala sa kanyang dibdib. Sa labas, ang tunog ng mga yabag sa ibabaw ng mga tuyong dahon ay dahan-dahang papalapit sa pintuan, mabibigat, kalkulado at puno ng masamang banta. Isang anino ang dumaan sa siwang ng bintana, humaharang sa kakarampot na liwanag ng buwan. Hinawakan ni Lolo Cardo ang isang lumang itak na nakasandal sa dingding. Ang kanyang mga kamay, bagamat kulubot, ay hindi nanginig. Ngunit bago pa man bumukas ang pinto, ang tunog ng isang sasakyang mabilis na humaharurot palayo ang bumasag sa tensyon. Ang estranghero ay hindi pumasok. Tila ba sapat na sa kanya ang malaman kung nasaan sila. Hindi sila titigil, Lolo. Hanggat humihinga ako, pakiramdam nila ay may banta sa kanilang mga ninakaw. Wika ni Wendy, ang kanyang boses ay wala na ang bakas ng takot, kundi napalitan na ng isang malamig at matigas na determinasyon. Iyon ay dahil alam nila ang bigat ng iyong katotohanan, iha. Sagot ng matanda habang dahan-dahang ibinababa ang itak. Pero kailangan mong maging mas matalino sa kanila. Ang galit ay parang apoy, maaari ka nitong itulak na lumaban, pero maaari ka rin nitong tupukin kung hindi mo gagamitin ng wasto. Lumapit si Wendy sa bintana at tumingin sa labas. Nakita niya ang isang maliit na punla ng mangga na nakatanim sa isang paso sa labas. Sa gitna ng dilim at pagkatapos ng malakas na ulan, ang punla ay nanatiling nakatayo. Ang mga dahon nito ay tinitipon ng bawat natitirang patak ng tubig. Lumabas si Wendy at dahan-dahang hinawakan ang basang lupa. Ang lamig nito sa kanyang mga daliri ay tila isang kuryenteng nagpaalala sa kanya kung sino siya. Hindi siya ang expensive maid ng mga Alcantara. Siya ay si Wendy, ang babaeng nagmula sa lupa at marunong magpatubo ng buhay mula sa kawalan. Lolo, hindi nila alam ang isang bagay, Tonka. Bulong ni Wendy habang bumabalik sa loob. Isang kakaibang kislap ang sumilay sa kanyang mga mata. Ang flash drive na kinuha ni Beatrice, ang flash drive na ibinigay niya kay Doña Conchita, iyon ay isang pain.
Napaangat ang tingin ni Lolo Cardo. Anong ibig mong sabihin? Alam kong tatraydorin ako ni Beatrice. Alam kong binabantayan ni Luciano ang bawat galaw ko. Kaya ang mga dokumentong nasa loob ng flash drive na iyon ay mga modified records. Sa unang tingin mukhang ako ang nagnanakaw. Pero kapag sinubukan nilang gamitin iyon para i-clear ang sarili nilang mga account, ang system mismo ang maglalabas ng tunay na pinagmulan ng pera, ang personal na pirma ni Gerardo, at ang offshore account ni Luciano. Ginawa nilang susi ang akala nilang ebidensya para buksan ang sarili nilang kulungan. Isang mahabang katahimikan ang namayani. Hindi akalain ni Lolo Cardo na sa likod ng mga luhang ibinuhos ni Wendy sa mansyon ay may isang isipang mas matalas pa sa anumang sandata. Kinuha ni Wendy ang isang burner phone na ibinigay sa kanya ni Lolo Cardo. Mabilis na tumakbo ang kanyang mga daliri sa keypad. Isang mensahe ang ipinadala niya sa isang anonymous tip line ng Bureau of Internal Revenue at sa isang tapat na mamamahayag na kakilala ni Lolo Cardo. Oras na para maningil-anas ni Wendy. Ngunit sa gitna ng kanyang pagpaplano, isang biglang panginginig ng phone ang naramdaman niya. Isang text message mula sa isang hindi kilalang numero ang lumitaw sa screen. You're finished, Wendy. Huwag mong isiping makakapagtago ka sa ilalim ng saya ng isang matanda. I have the hacienda, and I have your life in my hands. Luciano. Tinitigan ni Wendy ang screen hanggang sa magdilim ito. Hindi siya nanginginig. Sa halip isang dahan-dahan at nakakatakot na ngiti ang gumuhit sa kanyang mga labi. Isang ngiti na hindi para sa isang biktima, kundi para sa isang mga ngaso na nakitang unti-unti nang lumalapit ang kanyang biktima sa hukay na siya mismo ang naghukay. Sige, Luciano, magpakasasa ka sa akala mong panalo, bulong ni Wendy sa hangin. Dahil kapag dumating ang grand finale, sisiguraduhin kong ikaw ang unang papalakpak sa sarili mong pagbagsak. Hanggang kailan mo kayang panindigan ang iyong kasinungalingan, Luciano, kung ang bawat hakbang mo ay nakatali na pala sa isang mitya na matagal ko nang sinindihan? Walang kwenta. Pati ba naman paggawa ng kape hindi niyo makuha ng tama? I specifically told you ayaw ko ng sobrang pait. Bakit ba napapaligiran ako ng mga inutil? Ang boses ni Gerardo ay parang isang putok ng baril na bumasag sa katahimikan ng malawak na dining room. Sa isang marahas na pagkilos, itinulak niya ang mamahalin at antigong tasa, dahilan upang tumapon ang itim na likido sa maputing mantle at ang porselana ay magkapira-piraso sa malamig na sahig. Ang mga katulong ay agad na napaatras, ang kanilang mga ulo ay nakayuko sa takot, habang ang kanilang mga kamay ay nanginginig sa gilid ng kanilang mga uniforme. Isang linggo na ang nakalilipas mula nang palayasin si Wendy at ang mansyon ng mga Alcantara ay dahan-dahan nang nagmumukhang isang mabulok na bunga. Ang bawat sulok na dati ay nagniningning sa ilalim ng pag-aalaga ni Wendy ay nababalot na ngayon ng alikabok. Ang mga bulaklak sa vase ay tuyot na at nakayuko, tila nagluluksa sa pagkawala ng tanging kamay na marunong magbigay sa kanila ng buhay. Gerardo, please, ang aga-aga sumisigaw ka na naman. Masama iyan sa baby, nag-stress ako. Reklamo ni Bianca habang marahang hinihimas ang kanyang tiyan. Ang kanyang mukha ay halata ring pagod at walang ayos. Bakit hindi mo na lang kasi utusan ang mga bagong hire na yan ang dudumi pa nila gumalaw? I did, pero walang sino man sa kanila ang nakakaalam kung nasan ang mga files ko, kung paano ayusin ang schedule ko, o kahit ang pagluluto ng paborito kong agahan pasit. Bulyaw ni Gerardo habang sinasabunutan ang sariling buhok. Everything is a mess, Bianca. Noong nandito si Wendy, hindi ko kailangang mag-isip ng kahit ano. Ayan na naman tayo, sabat ni Doña Conchita. Habang pababa ng hagdan ng kanyang mukha, ay balot ng makapal na makeup upang itago ang mga eye bags dahil sa puyat. Huwag mong banggitin ang pangalan ng magnanakaw na iyon sa bahay na ito. Kung magulo ang lahat, ayusin mo. Iyan ang rason kung bakit tayo kumuha ng mga bagong tauhan. Pero Mama, the bank called me this morning. Ang boses ni Gerardo ay biglang humina, puno ng kaba. Actually, hindi lang isa. 3 bangko na ang tumawag. Pinatitigil muna nila ang mga credit lines natin. Sabi nila may red flag daw sa mga accounts natin dahil sa mga huling transaksyon na ginawa natin gamit ang mga dokumentong nakuha ni Beatrice. Napatigil si Doña Conchita sa huling baitang ng hagdan.
Ang kanyang puso ay tila lumaktaw ng isang pintig. What red flag impossible, sabi ni Luciano, safe ang lahat. Sabi niya ang mga pirma ni Wendy ang gagamitin nating panakip butas. Iyan din ang akala ko, mama. Sagot ni Gerardo, ang kanyang mga kamay ay malamig na. Pero ang sabi ng bangko, ang system mismo ang nag-trigger ng alert. Ang mga perang inilipat natin sa offshore account. Nakatali na pala iyon sa isang automatic audit trail na hindi natin napansin. Biglang bumukas ang malaking pinto ng mansyon ng walang pasabi. Pumasok ang isang lalaking naka-uniforme, may dalang isang makapal na envelope. Ang bawat hakbang nito ay tila isang hatol na nagpapabigat sa hangin sa loob ng bahay. Good morning, I am from the Bureau of Internal Revenue, anunsyo ng lalaki sa isang boses na walang emotion. We are here to serve a formal notice of investigation and a freeze order on all personal and corporate assets of the Alcantara family. May natanggap kaming sapat na ebidensya ng malawakang tax evasion at money laundering. Naniga si Doña Conchita. Ang kanyang mga mata ay nanlaki habang dahan-dahang kinukuha ang envelope. Ang bawat salitang nakasulat sa puting papel ay tila mga uod na kumakain sa kanyang dangal at kapangyarihan. Hindi ito maaari. Luciano, nasaan si Luciano? Sigaw ni Doña Conchita, ang kanyang boses ay tila isang sugatang hayop. Tinatawagan ko siya pero cannot be reached. Sagot ni Gerardo habang pilit na pinipindot ang kanyang cellphone. Diyos ko, mama, niya, nasaan ang mga pondo natin? Paano tayo magbabayad sa mga supplier bukas? Sa gitna ng kaguluhan, nakatayo lang si Bianca sa gilid, ang kanyang mukha ay puno ng takot. Ang marangyang buhay na pinapangarap niya ay dahan-dahang naglalaho, tila isang magandang panaginip na nauuwi sa isang bangungot. Samantala sa isang malayong lugar, nakatayo si Wendy sa harap ng isang lumang radio. Naririnig niya ang mga balita tungkol sa breakdown ng Alcantara Group. Wala siyang nararamdamang tuwa, kundi isang malalim at malamig na kapayapaan. Kinuha niya ang isang litrato ni Gerardo na nasa kanyang pitaka, ang huling alaala ng taong minahal niya. Sa isang dahan-dahang pagkilos, hinati niya ang litrato sa gitna. Sabi ko sa inyo, ang bawat sampal ay may kabayaran, bulong ni Wendy sa hangin. At hindi pa tayo tapos hanggat hindi nyo nararanasan ang matulog sa kalsada na walang kahit anong matakbuhan, hindi ako titigil. Ngunit sa gitna ng kanyang panunumpa, isang panibagong balita ang lumabas sa radyo na nagpatigil sa kanyang paghinga. Isang malaking sunog ang kasalukuyang nagaganap sa Hacienda Alcantara. Ayon sa mga saksi, nagsimula ang apoy matapos makita ang isang lalaking tumatakbo palabas ng bodega. Isang lalaking nagngangalang Attorney Luciano. Nabitawan ni Wendy ang nahating litrato. Ang hacienda, ang tanging lugar na mahalaga sa kanya, ang huling alaala ni Don Roberto, sinusunog na ni Luciano para burahin ang lahat ng ebidensya. Paano mo ililigtas ang natitirang piraso ng iyong puso kung ang taong pinagkakatiwalaan mo ang siyang may hawak ng sulo na susunog sa lahat Ang bawat abo na tinatangay ng hangin ay parang mga alaala nating dalawa, Gerardo, ngayon. Wala na ring halaga. Ang bulong na yon ni Wendy ay tila isang sumpa na lumabas sa kanyang mga labi habang nakatitig sa screen ng telebisyon sa maliit na bahay ni Lolo Cardo. Sa balita, kitang-kita ang nagngangalit na apoy na lumalamon sa Hacienda Alcantara. Ang langit sa probinsya ay naging kulay kahel, isang mapait na paalala ng bawat patak ng pawis at pagmamahal na ibinuhos ni Wendy sa lupang iyon. Ang hacienda ang tanging lugar kung saan hindi siya tinuring na maid, kundi isang tao. Doon niya itinanim ang kanyang mga pangarap at doon din pala ito magiging abo. Naramdaman ni Wendy ang matinding panunuyo ng kanyang lalamunan. Ang kanyang mga kamay ay nakakuyom hanggang sa bumaon, ang kanyang mga kuko sa kanyang palad, ngunit hindi niya maramdaman ang hapdi. Mas masakit ang hapdi ng usok na tila humahalukay sa kanyang dibdib kahit malayo siya sa apoy. Samantala sa loob ng mansyon ng mga Alcantara, ang kuryente ay naputol na dahil sa hindi pagbabayad. Ang tanging liwanag ay mula sa ilang kandila na tila nagluluksa sa gitna ng malawak na sala. Gerardo, gawin mo ang lahat. Tawagan mo si Luciano. Sabihin mo sa kanya. Ibibigay natin ang lahat. Huwag lang tayong mabulok sa kulungan. Ang boses ni Doña Conchita ay garalgal na wala na ang dating otoridad. Ang kanyang mamahaling seda na damit ay gusot-gusot na, at ang kanyang buhok ay tila pugad ng ibon sa sobrang gulo.
Mama, wala na si Luciano. He's gone. He set the hacienda on fire to destroy the duplicate ledgers I kept there. Sigaw ni Gerardo habang pilit na binubuksan ng isang bote ng alak na huling natira sa bar. Ginamit niya tayo, ginamit niya ang galit mo kay Wendy para mabulag tayo sa sarili nating mga illegal na gawain. I told you, sabi ko sa'yo, Gerardo. Let's just leave, singit ni Bianca bitbit ang kanyang maleta. I cannot live like this. Hindi ako pumasok sa relasyong ito para lang magtiis sa dilim at gutom. If you cannot provide for me and the baby, aalis na ako. You're leaving? Ngayong wala na kaming pera, iiwan mo kami. Humalakak si Gerardo, isang tawang puno ng pait at kawalan ng bait. At ang bata, ang tagapagmana ng mga Alcantara. Ano bang pakialam ko sa pangalang Alcantara? Kung ang apelidong yan ay kasing kahulugan na ng bilangguan pa. Bulyaw ni Bianca, bago marahas na naglakad patungo sa pinto. Ngunit bago pa man mahawakan ni Bianca ang trangka, isang pamilyar na tunog ng sasakyan. Ang huminto sa labas, hindi ito ang mga pulis. Ito ay ang itim na sasakyan ni Luciano. Bumukas ang pinto at pumasok si Luciano. Ang kanyang mukha ay may bakas pa ng uling mula sa sunog, ngunit ang kanyang mga mata ay nagniningning sa isang uri ng baliw na tagumpay. May hawak siyang isang dokumento, ang orihinal na titulo ng hacienda, na akala ng lahat ay nasunog na. Don't worry, Gerardo. I'm not leaving you empty-handed, wika ni Luciano habang iwinawagayway ang papel. I managed to save the title, but of course it's already under my name. Ang kailangan niyo lang gawin ay pirmahan itong final transfer of rights para sa lahat ng natitirang assets ng kumpanya at itakas ko kayo palabas ng bansa ngayong gabi. Luciano, please, do it. Iligtas mo kami, Pama. Pagsusumamo ni Doña Conchita habang lumalapit sa abogado na tila isang pulubi. Of course, Doña. Pero bago iyon, I want you to say it. Say that the commoner you hated, the woman you treated like a slave, was the only one who truly cared for this family. Pang-uyam ni Luciano. Habang nagaganap ang pambubudol ni Luciano sa mansyon, si Wendy ay dahan-dahang tumayo mula sa kanyang upuan sa dampa. Inayos niya ang kanyang damit. Kinuha niya ang folder na ibinigay sa kanya ni Lolo Cardo, ang lihim na testamento ni Don Roberto. Lolo, kailangang matapos na ito ngayong gabi. Wika ni Wendy, ang kanyang boses ay kalmado ngunit may kasamang bagsik. Luciano thinks he's the master of this game. He thinks he can just burn memories and walk away with the prize. Anong balak mo, iha? Tanong ni Lolo Cardo. Ang kanyang muka ay puno ng pag-aalala. Hahayaan ko siyang kunin ang lahat mula sa mga Alcantara. Hahayaan ko siyang lasapin ang akala niyang tagumpay. Sagot ni Wendy habang naglalakad patungo sa pinto. Dahil ang hindi niya alam ang dokumentong hawak niya, ang titulong akala niya ay nakuha niya mula sa bodega, ay ang parehong modified copy na itinanim ko roon bago pa ako palayasin. Ang tunay na titulo ay hinding-hindi masusunog dahil ito ay nasa kamay ng taong tunay na nagpahalaga sa lupa. Lumabas si Wendy sa dilim, ang bawat hakbang niya sa basang lupa ay tila isang pag-angkin muli sa kanyang kapangyarihan. Ngunit sa gitna ng kanyang paglalakad, isang sasakyan ang mabilis na humarang sa kanyang daan. Bumukas ang pinto at lumabas ang isang taong hindi niya inaasahang makikita sa ganoong oras. Si Beatrice, ang kanyang pinsan, na ngayon ay duguan ang mukha at tila takot na takot. Wendy, help me! Luciano! He's going to kill us all! Ang sigaw ni Beatrice bago ito bumagsak sa putikan sa paanan ni Wendy. Sino ang tunay na kaaway sa gabing ito? At sapat ba ang tatag ng loob ni Wendy upang harapin ang huling bagsik ng isang taong wala ng takot mawalan? Ang bawat patak ng dugo na dumadaloy mula sa sugat ni Beatrice sa sahig ng dampa ay tila mga tuldok na nagdurugtong sa mahabang kasaysayan ng kanilang pagkakanulo. Ang babaeng dati ay punong-puno ng kayabangan at pilit na umaagaw sa liwanag ni Wendy, ay nakaluhod ngayon sa putikan, nanginginig, at tila isang basang sisiw na wala ng matakbuhan. Dahan-dahang lumapit si Wendy. Ang lamig ng hangin sa labas ay pumapasok sa loob ng dampa, dala ang amoy ng basang lupa, at ang sunog na damo mula sa malayo. Hindi agad humawak si Wendy. Pinagmasdan niya ang kanyang pinsan, ang babaeng itinuring niyang kapatid. Pero mas masahol pa sa kaaway kung tumira sa likod. Wendy, patawarin mo ako. Akala ko mahal ako ni Luciano.
Akala ko kapag nakuha namin ang yaman nyo, magiging reyna ako sa tabi niya. Hikbi ni Beatrice ang kanyang boses ay garalgal at halos maputol sa bawat paghinga. Pero nang makuha na niya ang mga titulo mula sa akin, tinapon niya ako. Sinubukan niya akong saktan. Wendy, papatayin niya tayong lahat para walang saksi sa mga krimen niya. Nanatiling blangko ang mukha ni Wendy. Kinuha niya ang isang malinis na palanggana ng tubig at isang puting tela. Umupo siya sa tapat ni Beatrice at nagsimulang linisin ang sugat nito sa noo. Ang kanyang mga kilos ay banayad, tila walang galit na nananalaytay sa kanyang mga ugat, ngunit ang katahimikan niya ay mas nakakabingi kaysa sa anumang sigaw. Ang sakit, di ba, sa mahinang wika ni Wendy, habang dahan-dahang pinupunasan ng dugo. Ang masampal ng katotohanan mula sa taong pinagkatiwalaan mo, ganyan ang naramdaman ko noong ibinigay mo ang flash drive kay Doña Conchita habang nakangiti ka sa akin. Patawad, Wendy, please help me. Pagsusumamo ni Beatrice ang kanyang mga kamay, ay pilit na humahawak sa laylayan ng damit ni Wendy. Tapos na ang oras ng paghingi ng tawad, Beatrice. Ngayon ay oras na para sa paniningil, sagot ni Wendy. Tiningnan niya si Lolo Cardo na nakatayo sa dilim. Lolo, itago niyo muna siya sa likod. Gamutin niyo ang mga sugat niya. Kailangan natin siyang maging saksi sa huling hakbang. Samantala sa loob ng mansyon ng mga Alcantara, ang atmosfera ay tila isang kabaong na dahan-dahang isinasara. Nakaupo si Gerardo sa sahig, yakap-yakap ang kanyang mga tuhod, habang nakatingin sa mga dokumentong inilatag ni Luciano. Si Doña Conchita naman ay nakatulala sa isang sulok, hawak ang isang rosaryo na tila hindi na makapagdala ng himala. Pirmahan niyo na ito, Gerardo. Ito na lang ang tanging paraan para makaalis kayo rito bago dumating ang mga awtoridad sa umaga, utos ni Luciano habang ang kanyang mga mata ay nanunuya. Don't be a hero. You were never one anyway. Sa panginginig ng kamay, kinuha ni Gerardo ang panulat. Nilagdaan niya ang huling piraso ng kanyang dangal, ang huling yaman na nag-uugnay sa kanya sa pangalang Alcantara. Pagkatapos nito, ibinigay niya ang panulat sa kanyang ina. Walang imik na lumagda si Doña Conchita, ang kanyang mga luha ay pumatak sa papel, naging mantsa sa kasunduan ng kanilang pagkatalo. Very good, tawa ni Luciano habang mabilis na nililigpit ang mga papeles. Now stay here. Babalik ako para sunduin kayo. Huwag kayong lalabas, baka makita kayo ng mga pulis na nagpapatrolya sa labas ng subdivision. Ngunit paglabas ni Luciano, hindi ang kanyang sasakyan ang tinungo niya. Naglabas siya ng isang lighter at tiningnan ang mansyon ng may halong puot. Ang lahat ng nagsimula sa dugo ay dapat matapos sa apoy, bulong niya sa sarili. Sa dampa ni Lolo Cardo, pumasok si Wendy sa kanyang maliit na kwarto. Binuksan niya ang isang maleta na nakatago sa ilalim ng higaan. Sa loob nito ay isang matingkad na pulang gown, ang damit na binili niya gamit ang sarili niyang ipon, ang damit na hindi alam ni Gerardo. Ito ang simbolo ng kanyang paglaya. Kinuha niya ang kanyang cellphone at tinawagan ng isang numero. Everything is ready for tomorrow's anniversary celebration. Make sure the media is there. I want the whole Philippines to see how an empire falls and how a woman rises from the ashes. Sigurado ka na ba rito, Wendy? Tanong ni Lolo Cardo mula sa pintuan. Humarap si Wendy, ang kanyang mukha ay maliwanag sa ilalim ng liwanag ng kandila. Ang kanyang mga mata ay wala ng bakas ng expensive maid na laging nakayuko. Lolo, ang hasyenda ay nasunog na, pero ang katarungan ay hindi kailanman magiging abo. Bukas sa harap ng lahat tatapusin ko ang seryeng ito. Isang malakas na kulog ang umalingaungaw sa kalangitan, tila isang hudyat ng nalalapit na digmaan. Sa gitna ng dilim, ang pulang damit ni Wendy ay tila isang apoy na nagbabadyang tumupok sa lahat ng kasinungalingan. Ngunit sa gitna ng kanyang paghahanda, isang hindi inaasahang tawag ang pumasok sa kanyang cellphone. Mula ito sa ospital. Miss Wendy, we have an emergency. Si Bianca, dinala siya rito dahil sa sobrang pagdurugo. She's calling for you. Napatigil ang mundo ni Wendy. Bakit sa kanya hihingi ng tulong ang babaeng sumira sa kanyang pagsasama? At kaya ba niyang isantabi ang kanyang paghihiganti para sa isang inosenteng buhay na nasa panganib? Hindi ko kailangan ng iyong awa, Wendy. Pero iligtas mo ang anak ko. Ang tanging bagay na totoo sa gitna ng lahat ng kasinungalingang ito. Ang tinig ni Bianca sa kabilang linya ng telepono ay hindi na ang mapagmataas na babaeng nanampal kay Wendy sa banyo.
Ito ay tinig ng isang kaluluwang nasa bingit ng kamatayan, puno ng panginginig at pagsusumamo. Habang hawak ni Wendy ang kanyang cellphone, ang kabilang kamay niya ay nakahawak sa matingkad na pulang tela ng kanyang gown. Ang contrast ng malambot na seda at ng magaspang na realidad ng balita ay tila isang kuryenteng gumagapang sa kanyang buhok. Nakatayo si Wendy sa gitna ng dampa, ang liwanag ng kandila ay nagbibigay ng mahahabang anino sa dingding. Nararamdaman niya ang bigat ng bawat segundong lumilipas. Ito na ang gabi ng anibersaryo ng Alcantara Group, ang gabing itinakda niya para sa kanyang muling pagbangon. Ngunit sa isang iglap, ang tawag na ito ay tila isang malaking bato na ibinato sa gitna ng kanyang maayos na plano. Wendy, huwag kang maging marupok, bulong ng isang bahagi ng kanyang isip. Hayaan mong maranasan niya ang sakit na ibinigay niya sa iyo. Ngunit sa kabilang banda, ang puso ni Wendy, ang pusong matagal nang inalipusta, ay hindi kayang talikuran ang isang inosenteng buhay. Lolo Cardo, kailangan nating dumaan sa ospital. Wika ni Wendy, ang kanyang boses ay matatag ngunit may bahid ng pagmamadali. Ngunit ang anibersaryo, Wendy. Ang mga media, ang lahat ng paghahanda, pag-aalala ng matanda. Ang katarungan ay makakapaghintay ng isang oras, lolo. Pero ang buhay hindi tant-tant. Sagot ni Wendy habang mabilis na isinusuot ang kanyang coat sa ibabaw ng pulang damit. Sa loob ng puting silid ng ospital, ang tanging maririnig ay ang ritmikong pagtunog ng makina na nagbabantay sa tibok ng puso ni Bianca. Ang bawat beep ay tila isang paalala ng kakarampot na oras. Nang pumasok si Wendy, nakita niya si Bianca, maputla-tuyot ang mga labi at malayo sa imahe ng isang kabit na nagpahirap sa kanya. "Nandito ka!" Mahinang bulong ni Bianca nang maramdaman ang presensya ni Wendy. "Gerardo, hindi niya ako pinuntahan. Tinawagan ko siya pero sinigawan niya lang ako. Ang sabi niya, pabigat lang ako sa plano niya." Isang mapait na ngiti ang sumilay sa labi ni Wendy. Hindi siya nagulat. Ang mga Alcantara ay marunong lang magmahal kapag may pakinabang. Dahan-dahan niyang hinawakan ang malamig na kamay ni Bianca. "Huwag kang magsalita, magpahinga ka, wika ni Wendy. Wendy, ang bata. Hindi siya anak ni Gerardo. Pagtatapat ni Bianca, ang kanyang mga mata ay puno ng luha. "Ginamit niya lang ako para magkaroon ng dahilan na palayasin ka. Pinilit niya akong magsinungaling. Luciano and him, they planned everything. Pero si Luciano, may iba siyang balak. Papatayin nila ang lahat ng ebidensya kasama na ako." Naramdaman ni Wendy ang isang matinding hapdi sa kanyang dibdib. Hindi dahil sa selos, kundi dahil sa tindi ng kasamaan ng lalaking pinag-alayan niya ng kanyang buhay. Ang bata ay isa lamang sandata para sa kanila. "Iligtas mo ang sarili mo, Bianca. Ako na ang bahala sa bata, Binaha." Pangako ni Wendy. Matapos masigurong nasa mabuting kamay na si Bianca, lumabas si Wendy ng ospital. Ang kanyang mukha ay hindi nakakikitaan ng anumang pag-aalinlangan. Ang kanyang mga hakbang patungo sa itim na sasakyan ni Lolo Cardo ay tila mga marcha ng isang sundalo patungo sa huling labanan. Nang makarating sila sa tapat ng marangyang hotel kung saan gaganapin ang anibersaryo, ang paligid ay puno ng mga kumikislap na ilaw mula sa mga kamera ng media. Ang mga pulang carpet ay nakalatag, naghihintay sa mga hari at reyna ng korporasyon. Sa loob ng ballroom, nakatayo si Gerardo. Sa entablado, nakasuot ng mamahaling tuxedo, pilit na ngumingiti sa harap ng mga investors, habang ang kanyang puso ay nanginginig sa takot sa banta ng bangkarota. Sa tabi niya, si Doña Conchita ay nagpapanggap na ang lahat ay perpekto. And now for the most awaited part of the evening, anunsyo ni Luciano. Mula sa gilid, hawak ang mga dokumentong akala niya ay tunay. Ang pagpapatibay ng bagong direksyon ng Alcantara Group sa ilalim ng aking pamamahala. Ngunit bago pa man makahakbang si Luciano patungo sa podium, ang malaking pinto ng ballroom ay dahan-dahang bumukas. Ang tunog ng pag-ikot ng mga bisagra ay tila isang musika na nagpatahimik sa buong silid. Pumasok si Wendy. Ang kanyang pulang gown ay tila isang apoy na naglalakad sa gitna ng dagat ng mga taong nakasuot ng puti at itim. Ang bawat hakbang ng kanyang high heels sa makinis na sahig ay tila isang dagok sa dibdib ni Gerardo. Ang kanyang buhok ay maayos na nakapusod, inilalantad ang kanyang mukha na nagniningning sa kapangyarihan at katotohanan. Lahat ng kamera ay bumaling sa kanya.
Ang mga bulungan ay tila mga bubuyog na biglang nagkagulo. Si Doña Conchita ay napahawak sa kanyang perlas na kwintas, habang si Gerardo ay napaatras tila nakakita ng isang multo. Hindi pa tapos ang anunsyo, Luciano. Wika ni Wendy ang kanyang boses ay umalingaw sa buong ballroom, malinaw at puno ng otoridad. Dahil ang tunay na may-ari ng mansyon ng kumpanya at ng Hacienda Alcantara ay narito na. Itinaas ni Wendy ang isang makapal na folder. Ang pula niyang labi ay gumuhit sa isang ngiti na nagpalamig sa dugo ng mga Alcantara. Meron akong regalo para sa inyong lahat. Isang regalo na magtatapos sa 8 taon ng aking pananahimik. Ano ang nilalaman ng folder ni Wendy na magpapabagsak sa lahat ng plano ni Luciano? At handa na ba ang pamilya Alcantara na harapin ang katotohanang ang kanilang expensive maid ay siya na palang may-ari ng kanilang kapalaran? Ang bawat hakbang ng aking mga sapatos sa makintab na sahig na ito ay tila mga huling pintig ng puso ng Alcantara Group. Masyado kayong naging abala sa pagdiriwang ng isang tagumpay na nakatayo lamang sa buhangin. Ang boses ni Wendy ay hindi sumigaw, ngunit ito ay umalingaw sa bawat sulok ng ballroom, tila isang malamig na hanging humahaplos sa mga naninigas na balikat ng mga panauhin. Nakatayo siya sa gitna ng liwanag, ang kanyang pulang gown ay nagniningning sa ilalim ng mga kristal na chandelier, habang ang mga camera ng media ay tila mga kidlat na walang tigil sa pagkuha ng kanyang bawat galaw. Wendy, anong kalokohan ito? Guards, ilabas ang babaeng ito. Ang bulyaw ni Gerardo, ang kanyang boses ay garalgal at puno ng takot na pilit itinatago. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig habang nakahawak sa gilid ng podium at ang kanyang mukha ay kasing puti na ng kanyang suot na polo. Huwag kang mag-alala, Gerardo. Lalabas din ako. Pero bago yon, nais ko munang ipakita sa lahat ang tunay na mukha ng kumpanyang ito, kalmadong sagot ni Wendy. Itinuro niya ang malaking LED screen sa likuran ni Luciano. Luciano, akala mo ba ay nakuha mo na ang lahat? Akala mo ba ang mga titulong pinirmahan ni na Gerardo at Doña Conchita kagabi ay magliligtas sa iyo? Mabilis na pinindot ni Luciano ang kanyang tablet, sinusubukang ilabas ang mga dokumento ng paglilipat ng ari-arian. Ngunit sa halip na mga legal na papel, isang serye ng mga bank transaction, ang lumitaw sa screen mga transaksyong nagpapakita ng bawat sentimong ninakaw niya mula sa kumpanya na nakatali sa kanyang lihim na account sa ibang bansa. Ano? Paano? Ang tanging nasabi ni Luciano, ang kanyang mata ay nanlaki habang pinapanood ang sarili niyang pagbagsak. Ang bawat numero sa screen ay tila mga pako na ibinabaon sa kanyang sariling kabaong. Ang mga dokumentong pinirmahan niyo kagabi ay hindi transfer of rights, wika ni Wendy, habang dahan-dahang lumalapit sa podium. Iyon ay mga confession papers para sa malawakang tax evasion at money laundering. Sa bawat pirma niyo, inamin niyo ang bawat krimen na ginawa niyo sa loob ng 8 taon. Isang malakas na bulungan ang sumabog sa loob ng ballroom. Ang mga investors ay nagsimulang mag-alisan, ang iba ay galit na sumisigaw. Ngunit ang pinakamabigat na dagok ay nang magsimulang tumugtog ang isang audio recording mula sa mga speaker. Gagamitin lang natin si Bianca. Kapag naipanganak na ang bata, itatapon natin siya. At si Wendy, hahayaan ko siyang mabulok sa kalsada na walang kahit isang kusing. Ang mahalaga, makuha natin ang pera bago bumagsak ang lahat. Ang boses ni Gerardo ay malinaw na narinig ng lahat. Ang pagiging tuso at kawalang puso niya ay nailantad sa harap ng mga taong dati ay tinitingala siya. Napaupo si Doña Conchita sa sahig, ang kanyang rosaryo ay nalaglag at ang mga butil nito ay kumalat sa sahig, tila ang kanyang sariling dangal na nagkadurog-durog. Biglang bumukas ang mga pinto sa gilid ng ballroom. Pumasok ang isang grupo ng mga lalaking naka-uniforme, mga ahente ng National Bureau of Investigation at mga opisyal mula sa Bureau of Internal Revenue. Ang tunog ng kanilang mabibigat na yabag ay tila mga hatol ng kamatayan para sa mga Alcantara. Gerardo Alcantara, Doña Conchita Alcantara at Attorney Luciano, arestado kayo sa mga kasong money laundering, qualified theft at tax evasion, anunsyo ng pinuno ng mga ahente. Habang inilalagay ang mga bakal na posa sa mga kamay ni Gerardo, tumingin siya kay Wendy. Ang kanyang mga mata ay puno ng pagsisisi, galit at kawalan ng pag-asa. Wendy, patawarin mo ako. Hindi sumagot si Wendy. Tinalikuran niya ang kanyang asawa, ang kanyang biyenan,
at ang abogadong nanira sa kanyang buhay. Sa gitna ng kaguluhan, nakita niya si Lolo Cardo, sa malayo marahang tumatango sa kanya ang muka ay puno ng pagmamalaki. Ang katarungan Gerardo ay hindi kailanman naglalakad ng mabilis. Pero laging itong dumarating sa tamang oras, bulong ni Wendy sa kanyang sarili. Habang hinihila ang mga Alcantara palabas ng ballroom sa harap ng lahat ng media, nanatiling nakatayo si Wendy sa gitna ng entablado. Ang kanyang anino ay mahaba at matatag. Sa labas ang mga flash ng camera ay patuloy na nagniningning tila nagbibigay daan sa isang bagong reyna na umusbong mula sa mga abo ng isang bumagsak na imperyo. Ngunit sa gitna ng kanyang tagumpay, naramdaman ni Wendy ang isang pamilyar na pangungulila. Ang mansyong nakuha niya ang yaman na nasa kanyang kamay. Sapat ba ang mga ito para punan ng puwang sa kanyang puso? O ito pa lamang ang simula ng isang mas mahaba at mas masakit na hand-training pagpapatawad sa kanyang sarili? Ang pinakamatinding parusa ay hindi ang malamig na rehas ng bilangguan, kundi ang sapilitang pagharap sa salamin at ang pagkakatuklas na wala ka ng kahit na ano maging ang iyong sariling dangal ay ninakaw na ng iyong sariling kasakiman. Ang katahimikan sa loob ng presinto ay tila isang mabigat na kumot na sumasakal kay Gerardo. Nakaupo siya sa isang matigas na bangko, ang kanyang mamahaling tuksido ay gusot-gusot na at may mantsa ng pawis. Wala na ang mga taong dati ay humahalik sa kanyang mga kamay. Ang tanging kasama niya ay ang tunog ng pag-ikot ng electric fan sa kisam at ang malayo ngunit matinis na tunog ng sirena sa labas. Gerardo Hijo, gawin mo ang paraan. Tawagan mo ang mga kaibigan natin sa gobyerno. Hindi tayo pwedeng mabulok dito. Ang boses ni Doña Conchita ay isang mahinang kalos na lamang. Nakaupo ang matanda sa tabi niya, ang kanyang mga kamay ay nanginginig habang pilit na inaayos ang kanyang nagulong buhok. Ang kanyang mga mata na dati ay puno ng apoy ng otoridad ay ngayon ay puno na lamang ng tubig ng pagsisisi. Mama, wala na tayong kaibigan. Sagot ni Gerardo, ang kanyang boses ay patay at walang buhay. Ang mga taong akala natin ay kakampi natin ang unang tumalikod nang makita nila ang mga ebidensya ni Wendy. We are ghosts now, Mama. Mga multong naglalakad sa sarili nating impyerno. Sa kabilang selda si Luciano ay nakatitig lamang sa pader. Ang kanyang plano na makuha ang lahat ay naging isang malaking bitag na siya mismo ang nagmitsa. Wala siyang sinasabi, ngunit ang bawat paghinga niya ay puno ng puot, hindi para sa mga Alcantara, kundi para sa sarili niyang pagkakamali na maliitin ang isang babaeng marunong magmahal at mas marunong lumaban. Samantala, bumalik si Wendy sa mansyon ng mga Alcantara. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi siya dumaan sa pinto ng mga katulong. Pumasok siya sa malaking pintuan, ang bawat hakbang niya sa marmol, na sahig ay tila isang pagbawi sa bawat taon ng kanyang paghihirap. Ang mansyon ay madilim, walang kuryente, at amoy alikabok, isang katawan ng isang imperyong wala ng kaluluwa. Kinuha ni Wendy ang isang kandila at sinindihan ito. Ang liwanag nito ay sumayaw sa mga dingding, tumatama sa mga litrato ng pamilya na dati ay tinitingnan niya ng may paggalang. Dahan-dahan niyang kinuha ang litrato nilang dalawa ni Gerardo noong araw ng kanilang kasal. Tinitigan niya ang kanyang sarili sa litrato, isang batang babaeng puno ng pangarap at tiwala. Patawad, bulong ni Wendy sa kanyang sariling imahe. Patawad dahil hinayaan kong tratuhin mo ang sarili mo bilang alipin sa loob ng mahabang panahon. Binitawan niya ang litrato at ang tunog ng pagbasag ng kristal sa sahig ay tila isang hudyat ng kanyang ganap na paglaya. Naglakad siya patungo sa bintana at tiningnan ang hardin na dati ay siya ang nag-aalaga. Sa dilim nakita niya ang isang figura na naghihintay sa labas. Si Lolo Cardo kasama si Beatrice na ngayon ay nakayuko sa kahihiyan. Lumabas si Wendy at hinarap ang kanyang pinsan. Beatrice, ang lahat ng ari-ariang kinuha niyo ni Luciano ay naibalik na sa ilalim ng aking pangalan. Pero hindi ko kailangan ng pera mo. Ang kailangan ko ay ang katotohanang sasabihin mo sa korte para masigurong walang makakalabas sa kanila. Gagawin ko ang lahat, Wendy. Kahit mabilanggo rin ako, gagawin ko. Hikbi ni Beatrice, ang kanyang boses ay puno ng tunay na pagsisisi. Gusto ko lang na malaman mo na totoo ang pagmamahal ko sa iyo noong bata pa tayo. Nilamon lang ako ng inggit. Hinawakan ni Wendy ang balikat ni Beatrice, isang hawak na maikli, ngunit puno ng kahulugan. Hindi ito pagpapatawad na buo, ngunit ito ay simula ng paghilom.
Lolo Cardo, bukas na bukas din simulan natin ang rehabilitasyon ng hasyenda. Gusto kong muling itanim ang mga puno na sinunog ni Luciano. Wika ni Wendy habang nakatingin sa malayo. Isang magandang plano, iha. Ang lupa ay laging handang magbigay ng bagong buhay sa mga taong marunong mag-alaga rito. Sagot ng matanda. Ngunit sa gitna ng kanilang pag-uusap, isang tawag mula sa ospital ang muling nagpabago sa timpla ng gabi. Ang nurse ay tila nagmamadali at ang boses nito ay puno ng kaba. Miss Wendy, ang baby ni Bianca. Kailangan niya ng emergency blood transfusion, pero may kakaiba kaming natuklasan sa DNA test na ginawa namin para sa medical records. Kailangan niyo pong pumunta rito. May kinalaman ito sa inyong ama. Napatigil ang paghinga ni Wendy, ang kanyang ama, ang lalaking matagal nang nawala sa kanyang buhay. Paano ito naugnay sa anak ng babaeng naging kabit ng kanyang asawa? Isang bagong lihim ang tila bumubukas, isang lihim na mas malalim pa sa anumang kasinungalingan ng mga Alcantara. Hindi lahat ng sugat ay naghihilom sa pamamagitan ng paghihiganti. Kung minsan ang pinakamalalim na hapdi ay nagagamot ng isang katotohanang hindi mo kailanman inasahan, isang katotohanang dudurog sa'yo bago ka muling buuin. Ang puting pasilyo ng ospital ay tila walang katapusan habang naglalakad si Wendy patungo sa silid ng mga sanggol. Ang amoy ng disinfectant at ang malamig na bugso ng aircon ay tila nanunuot sa kanyang balat, nagbibigay ng isang uri ng panginginig na hindi kayang pigilin ng kanyang suot na coat. Hawak niya ang resulta ng DNA test, ang papel, na tila naging kasing bigat ng isang bloke ng semento sa kanyang mga daliri. Miss Wendy, ayon sa record, ang biological markers ng sanggol ay may 50% pagkakatugma sa iyong sariling DNA, hindi bilang kapatid, kundi bilang isang malapit na kamag-anak sa panig ng iyong ama. Ang boses ng doktor ay paulit-ulit na umuukit sa kanyang isipan. Napatigil si Wendy sa harap ng malaking salamin ng nursery. Sa loob nakita niya ang isang maliit na sanggol na nakabalot sa asul na kumot. Ang bata ay mahimbing na natutulog, ang maliliit na kamay ay nakakuyom malapit sa kanyang mukha. Tinitigan ni Wendy ang hugis ng ilong ng bata, ang kurba ng kanyang mga labi, at doon naramdaman niya ang isang matinding pagsabog ng emosyon sa kanyang dibdib. Ang bata ay kamukhang-kamukha ng kanyang yumaong ama. Bianca! Bulong ni Wendy habang pumapasok sa silid kung saan nagpapagaling ang babae. Sino ang ama mo? Napaangat ang tingin ni Bianca, ang kanyang mga mata ay puno ng pagod at pagsisisi. Ang sabi ng nanay ko, ang tatay ko ay isang negosyante mula sa probinsya. Pangalang Ricardo. Pero iniwan niya kami bago pa ako isilang. Ang tanging alaala ko sa kanya ay ang lumang litratong ito. Inabot ni Bianca ang isang kupas na larawan mula sa ilalim ng kanyang unan. Nang makita ni Wendy ang mukha ng lalaki sa litrato, tila gumuho ang huling pader ng kanyang pagkatao. Iyon ang kanyang ama. Si Bianca, ang babaeng sumira sa kanyang asawa, ang babaeng naging simbolo ng kanyang pasakit, ay ang kanyang kapatid sa ama. Isang mapait na halakhak ang kumawala sa mga labi ni Wendy, isang tawang humantong sa isang malakas at masakit na pag-iyak. Napaupo siya sa gilid ng kama ni Bianca, ang kanyang mga balikat ay nayayanig sa bawat hagulgol. Ang tadhana ay sadyang mapaglaro. Ang batang ginamit ni Gerardo upang saktan siya ay ang sarili pala niyang kadugo. Kaya pala ganoon katindi ang nararamdaman kong koneksyon sa bata. Wika ni Wendy habang pinupunasan ang kanyang mga luha. Bianca, magkapatid tayo. Nanlaki ang mga mata ni Bianca at sa isang sandali, ang dalawang babaeng dati ay magkaaway ay nagyakap sa gitna ng sakit at katotohanan. Wala nang selos, wala nang galit, kundi purong pag-unawa sa dalawang kaluluwang kapwa biktima ng pagkakataon. Kinabukasan, binisita ni Wendy si Gerardo sa huling pagkakataon sa bilangguan. Nakatayo siya sa likod ng rehas, ang kanyang mukha ay matatag at nagniningning sa bagong layunin. Nandito ka ba para pagtawanan ako, Wendy? Tanong ni Gerardo, ang kanyang boses ay puno ng pait. Nandito ako para sabihin sa iyo ang isang bagay. Gerardo. Sagot ni Wendy, ang kanyang boses ay kasing lamig ng bakal. Ang batang akala mo ay tagapagmana mo, ang batang ginamit mo para palayasin ako, ay hindi mo anak. Pero siya ay akin, siya ay kadugo ko, at hinding-hindi mo na siya makikita muli.
Nakita ni Wendy ang unti-unting pagguho ng mukha ni Gerardo. Ang huling pag-asa nito na mayroon siyang naiwan sa labas ay tuluyan ng naglaho. Iniwan ni Wendy ang kanyang asawa na sumisigaw sa likod ng rehas, isang sigaw ng isang taong tuluyan nang nawala sa sarili niyang laro. Lumabas si Wendy sa presinto kung saan naghihintay si Lolo Cardo. Ang araw ay dahan-dahang sumisikat, nagbibigay ng bagong liwanag sa kalsada. "Lolo, handa na po ako," wika ni Wendy. "Iuuwi ko ang pamangkin ko sa hasyenda. Doon natin siya palalakhin malayo sa lason ng pamilya Alcantara." Isang bagong simula, Wendy, ngiti ng matanda. Ngunit habang papasok sila sa sasakyan, isang itim na envelope ang nakita ni Wendy na nakasabit sa manibela. Binuksan niya ito at ang nakasulat sa loob ay nagpatigil sa kanyang puso. Akala mo ba tapos na ang lahat dahil nakakulong sila? Ang hasyenda ay may mga lihim pang nakabaon sa ilalim ng mga sunog na puno. Magkita tayo kung saan nagsimula ang lahat. L. Napatitig si Wendy sa sulat. Si Luciano. Hindi pa pala ito tapos. Ang huling labanan ay hindi gaganapin sa korte, kundi sa lupang naging saksi sa lahat ng kanyang luha. Paano mo mapoprotektahan ang iyong bagong nahanap na pamilya kung ang kaaway ay handang sunugin, maging ang huling pag-asa na natitira sa iyo? Dantantag. Isang taon ang mabilis na lumipas mula nang ang huling usok ng apoy sa Hacienda Alcantara ay tinangay ng hangin, dala ang mga abo ng isang nakaraang puno ng pait at kasinungalingan. Ngayon, sa ilalim ng matingkad na sikat ng araw, ang lupang dati ay itim at tila wala ng buhay ay muling binalot ng sariwang lunti. Ang mga punla ng mangga na itinanim ni Wendy kasama si Lolo Cardo ay malalago na, ang kanilang mga dahon ay sumasayaw sa ihip ng hanging nagmumula sa kabundukan, tila bumubulong ng mga kwento ng pag-asa. Nakatayo si Wendy sa malawak na beranda ng rest house sa loob ng hacienda. Wala na ang kanyang pulang gown. Suot niya ngayon ay isang simpleng puting bestido na gawa sa cotton, ngunit ang kanyang tindig ay mas matatag pa sa anumang kuta. Wala na sa kanyang mga mata ang bakas ng pagiging expensive maid na laging nakayuko. Ang nagniningning sa kanyang paningin ay ang kapayapaan ng isang babaeng nahanap ang kanyang sariling tinig sa gitna ng unos. "Wendy, gising na si Baby Ricardito, hinahanap ka na niya." Ang boses ni Bianca ay malambot at puno ng kalinga. Lumapit siya kay Wendy habang karga ang isang malusog na sanggol na may mga matang kasing talim ng kay Wendy. Si Bianca ay hindi na ang babaeng balot ng alahas at puot. Ang kanyang mukha ay payak, ngunit may bakas ng tunay na kaligayahan. Ang kanilang ugnayan bilang magkapatid ay naging pundasyon ng kanilang bagong buhay. Ang bawat sugat ng nakaraan ay dahan-dahang tinahi ng kanilang pagmamahal sa batang simbolo ng kanilang bagong simula. "Salamat, Bianca. Halika rito, maliit na mandirigma," nakangiting wika ni Wendy habang kinukuha ang bata. Ang bawat tawa ng sanggol ay tila isang musika na nagpapahilom sa huling hapdi ng kanyang puso. Ang balita tungkol kay Luciano ay dumating ilang buwan na ang nakalilipas. Ang kanyang pagtatangka na muling takutin si Wendy sa hasyenda ay nauwi sa kanyang sariling bitag. Dahil sa katalinuhan ni Wendy at sa tulong ng mga awtoridad, nahuli si Luciano bago pa man siya makagawa ng karahasan. Ang kanyang galit ay tuluyan nang nabulok sa likod ng rehas kasama nina Gerardo at Doña Conchita. Kamakailan lang dinalaw ni Wendy si Doña Conchita sa kulungan. Ang matanda ay tila isang tuyot na dahon na lamang nakaupo sa isang sulok at paulit-ulit na binubulong ang mga pangalan ng mga taong dati niyang pinamunuan. Wala na ang kanyang kapangyarihan, wala na ang kanyang mansyon. Si Gerardo naman ay nanatiling tikom, ang bibig nilalamon ng kahihiyan sa tuwing maaalala ang kanyang mga maling desisyon. Hindi sila pinatawad ni Wendy sa paraang babalik ang dati nilang ugnayan, ngunit pinatawad niya sila sa paraang hindi na sila makakaapekto sa kanyang bukas. Ang pagpapatawad ay hindi para sa mga Alcantara, kundi para sa kanyang sarili, upang ang kanyang puso ay hindi na maging bihag ng galit. Lumapit si Lolo Cardo, bitbit ang isang tray ng sariwang prutas mula sa kanilang unang ani. "Iha, ang mga manggagawa sa hasyenda ay naghihintay sa iyo. Gusto nilang magpasalamat sa bagong kooperatiba na itinatag mo." "Susunod na ako, Lolo. Sabihin niyo po sa kanila ang Hacienda Alcantara ay hindi na pag-aari ng isang pamilya, kundi pag-aari ng bawat kamay na nagbubungkal ng lupang ito," sagot ni Wendy.
Tumingin si Wendy sa malayo kung saan ang araw ay dahan-dahang lumulubog, nagbibigay ng kulay ginto sa buong lupain. Sa sandaling iyon, naisip niya ang lahat ng kanyang pinagdaanan, ang sampal ang luhod ang pagkakanulo at ang pagtayo mula sa putikan. Natutunan niya na ang tunay na utang na loob ay hindi ibinibigay sa mga taong umaabuso sa atin, kundi sa ating sarili dahil sa hindi natin pagsuko. Ang tunay na dangalan ay hindi nanggagaling sa apelidong dala natin o sa yaman ng ating tahanan, kundi sa katapatan ng ating puso at sa tapang nating itama ang mga mali. Ang kwento ni Wendy ay hindi nagtatapos sa paghihigante. Ito ay nagtatapos sa pagsibol ng isang bagong buhay, ng isang bagong pamilya, at ng isang babaeng hindi na kailanman muling papayag na maging anino sa sarili niyang buhay. Sa gitna ng katahimikan ng hasyenda, isang malalim na buntong hininga ng ginhawa ang kumawala kay Wendy. Ang bawat hapdi ay naging aral, ang bawat luha ay naging lakas. At sa wakas, sa ilalim ng malayang langit, nahanap niya ang tunay na kahulugan ng salitang tahanan. Dathon.